Ang Devil Emperor. Credit to the author. 1 hanggang 14. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay hindi sinasadya. Sa isang malayong lugar kung saan naghahari ang malalakas at ang mahihina ay nagsilbing mga parang mga manok lang na pagkain. Sa mundong ito ang nagsasabing sila ay mabuti ngunit wala din pagkakaiba sa isang halimaw. Dumako tayo sa isang mabahong hangin ang hamampas, kasabay ng walang katapusang mga alulong ng paghihirap mula sa di mabilang na mga multo. Hinawi ng hangin ang eleganteng buhok ng lalaki, na nagpapakita ng malademonyo niyang mukha sa likuran. At pinakamataas na plataporma sa Devil Peak nakatayo ang isang lalaking nakaitim at matamang nakatingin sa itaas ng mga ulap, ang araw at buwan ay magkatabi, binabaha ang lupain sa ibaba ng kanilang mainit na liwanag at matinding lamig. Huminga ng malalim ang lalaki habang ibinubuko ang kanyang mga braso patungo sa langit, at ang mga liwanag ay natipon sa kanyang mga palad. At ang mundo ay lumabo. Lumabo ang araw at ang buwan habang ang lalaki ay lumalakas dahil sa sinag. Di nagtagal, maging ang madilim na enerhiya ay nagsimulang lumitaw mula sa kanya. Habang sinasaktan ng nagyayelong hangin ang kanyang mukha, lalong lumapot ang madilim na enerhiya hanggang sa matakpan siya nito ng buo. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga at isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ugong. Kasabay ng isang malakas na tunog bilang gatilyo, sumabog ang 4 na bundok sa paligid habang ang Devil Peak mismo ay niyanig ng matinding pagyanig. Namulat ang lalaking sumisipsip ng diwa ng araw at buwan. Kasabay ng isang tunog na pumupunit sa kalawakan, 7 kislap ng liwanag ang lumitaw. Habang kumakalat ang liwanag, may nakatayong 7 figure na naglalabas ng walang awang kapangyarihan. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kilay nang magsalita ang lalaki sa nakakatakot na boses, "Kumusta kayong 7 rito? Hindi ba't kinamumuhian ninyo kaming lahat ng mga demonyong cultivator ng walang katapusan? Humph, Demonic Emperor, Nathan Kindstone, hindi ba't halata kung bakit tayo nandito?" Hinaplos ng isang matandang lalaki ang kanyang puting balbas habang nagpapakita ng paghamak. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at sinabi ni Nathan, "Grabe, Emperador ng Sword, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Humph, tumigil ka na sa pagkukunwari at kunin mo na ang 9 Serenity's secret records." Mayabang na humakbang ang isang babaeng dawist habang inihahagis ang kanyang baba paarap. Namutla si Nathan. 1 buwan pa lamang ang nakalipas mula nang matagpuan niya ang tahanan ng maalamat na 9 Serenity's Emperor. Matapos ang hindi mabilang na beses na paghihirap sa proseso, sa wakas ay nakuha niya ang mga nakasulat na salaysay na nais niyang pag-aralan sa buong buhay niya. Paano nila ito nalaman? Bigla siyang may naalala at lalong dumilim ang mukha niya sa bawat segundo. "Cedric, lumabas ka!" Sigaw ni Nathan. Isang masayang boses ang umalingaw-ngaw sa walang laman na kagubatan sa bundok. Agad na lumabas mula sa likuran ng 7 ang isang gwapong binata na nakasuot ng puting damit, nakangiti. Habang yumuyuko siya kay Nathan, "Hahaha, guro, ako ba ang tinanong mo?" Tinitigan ng may puot ni Nathan ang mapagkunwari at sinabing, "Kagagawan mo ba ito?" "Oo." Tumanggaw si Cedric nang nakangiti. "Kinansela mo rin ba ang hanay ng mga nagbabantay?" "Oo." "Bakit? Hindi kita kailanman minamaliit kahit kaunti." Naikuyom ni Nathan ang kanyang kamao habang lumalabas ang balak na pumatay mula sa kanyang mga mata. Kahit isa siyang demonyong tagapagtanggol, karaniwan siyang hindi pumapatay ng walang dahilan. Kung ginawa niya iyon, ginagawa niya lang ang gusto niya. Kung hindi, mas maaga sana siyang pinatay ng mga matuwid na tagapagtanggol na iyon. Si Cedric, kung tutuusin, ay isang ulila na kinupkop ni Nathan nang makita niya ang kanyang talento. Ngunit, sino ang mag-aakala na darating ang araw na pagtataksilan siya ni Cedric? Sa kabila ng pagkukunwari gamit ang kanyang kalmadong pagpapanggap, sa harap ng tumitinding hangarin ni Nathan na pumatay, ipinagkanulo siya ng mga paa ni Cedric nang umatras siya ng 2 hakbang, lumapit sa 7 nilalang sa likuran niya. "Guro, naiintindihan ko na ang iyong kabaitan ay kasing bigat ng bundok. Ngunit hindi iyon nagbibigay sa iyo ng karapatang nakawin ang upuan ng 8 emperador at itapon ako sa iyong anino magpakailanman. Lalo na, tungkol sa 9 Serenity's secret records.
Mula nang makuha mo ito, nagsanay ka ng mag-isa, natatakot ka pa nga na baka sulyapan ko ito kahit isang beses. Kumikirot ang puso ni Nathan nang marinig niya ito. Hindi kailanman malalaman ni Cedric na ginawa niya iyon para sa kanyang kapakanan. Ang pagkakaroon ng mababang cultivation at ang pag-aaral ng 9 Serenity's Secret Records ay maglilihis sa cultivation ng isang tao. Pinili niyang unawain ito ng buo at pagkatapos ay ibinahagi lamang ito sa kanya. Ngunit lahat ng kanyang mga plano ay nasira sa loob lamang ng isang buwan. Hahaha, mahusay ang sinabi mo. Cedric, isa kang tunay na disipulo. Abot langit ang malakas na tawa ni Nathan at gayon din ang kanyang galit, dahil ganoon nga, ipapatikim sa iyo ng guro ang 9 Serenity's Secret Records. Nathan, wala sa iyo ang karapatang magsalita ng walang pidgel sa harap naming 7. Lumapit ang matandang lalaking may puting balbas sa harap ni Cedric. Humph, kilala ako ng lahat sa Sacred Domain bilang ang emperador ng 8 araw. Wala akong pakialam kung sama-sama kayong 7 emperador na lalaban sa akin. Pagkasabi niya noon, agad na inihagis ni Nathan ang isang palad kay Cedric. Isang itim na kuko ang kumislap sa langit na inaabot siya. Nanliit ang kanyang mga mata, namutla ang mukha, at mabilis na umatras, dahil sa takot na naramdaman ng binata. Sa harap ng makapangyarihang kuko na iyon, hinugot ng matanda ang isang espada. Isang alon ng espada ang kumislap at ang itim na kuko ay nawala ng bisa. Humph, hindi naman talaga maganda ang 9 Serenity's Secret Records. Nakatayo ang matandang lalaki sa gitna ng hangin habang nakahanda ang kanyang espada, baka sa kanyang mukha ang paghamak. Ngumiti si Nathan at ikinumpas ang kanyang mga palad. Tumigil ka na sa pagiging arrogant. Bang! Para bang walang katapusang kulog ang dumadagindong, ang langit ay natatakpan ng libu-libong itim na palma na bumabagsak sa 7. Ang bawat palma ay doble ang laki ng kuko. Ang ganitong kapangyarihan ay umabot sa isang bagong taas na kahit ang 7 ay nabigla. Paano nangyari ito? Nakalusot ba siya sa sacred stage? Huminga ng malalim si Sword Emperor nang makita ito. Habang nanunood sila, ramdam nila ang pagkawala ng katapangan. Kahit 7 emperador na magkasama ay hindi kayang tapatan ng isang sacred stage expert. Lalong namutla ang mukha ni Cedric habang kinakagat ng panghihinayang ang kanyang puso. Sino ang mag-aakala na sa isang buwan lang na pagsasanay ay maitataas na ni Nathan ang kanyang kapangyarihan sa ganitong antas? Humph, taksil na taksil? Katapusan mo na, pang-iinis na sabi ni Nathan. Swoosh! Isang liwanag ang bumagsak mula sa langit, tumagos sa mga itim na kamay at dumiretso kay Nathan. Nang walang oras para gumanti, ang liwanag ay dumaan sa kanya. Sumirit ang pulang dugo mula sa kanyang bibig at naglaho ang libu-libong itim na kamay. Tumingin si Nathan sa langit gamit ang kanyang maputlang mukha at nakita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nababalot ng banal na aura ng liwanag. Santo! Kinagat ni Nathan ang kanyang mga labi bilang pagsuway. Alam niya sa kanyang puso ang intensyon ng bagong dating. Demonyong Emperador Nathan, ang santong ito ay kumakatawan sa sagradong dominyo sa pagbawi ng pamana ng demonong emperador. Kung ibibigay mo ito, maliligtas ang iyong buhay. Pumasok sa kanyang mga mata ang paligid at mga tao ngunit wala ni isa sa mga ito ang makikita sa loob. Hindi niya man lang ikakaila na tumingin kay Nathan, kung hindi dahil sa taglay niya ang 9 Serenity's Secret Records. Ito ang pinakamalakas na saint sa Sacred Domain. Kahit ang mga eksperto sa entablado ng emperador ay mga langgam lamang sa harap niya. Habang tumatawa ng malungkot, inilabas ni Nathan ang isang nakasisilaw at makukulay na piraso ng jade mula sa kanyang dibdib. Ang makita pa lamang ito ay nagpabago sa ekspresyon ng lahat ng naroroon, lalo na kay Saint. Nang may pangungot siya sa lahat ng nakapaligid sa kanya, tinuya ni Nathan ang lahat, anong matuwid na mga magsasaka, anong santo. Hindi ba't kayong lahat ay mga magnanakaw lamang na nagnanasa sa kayamanan ng isang mahirap na tao? Hindi ko hahayaang makakuha ng kahit isang salita mula sa 9 Serenity's Secret Records kahit na kailangan ko itong sirain. Para bang patunayan ang kanyang paniniwala, isang malakas na enerhiya ang bumangon mula sa kanyang katawan. Masisira niya ang sarili niya. Lumiit ang mga mata ni Sword Emperor habang palayo ng palayo, habang ang isa naman ay hindi nalalayo. Tanging ang santo lamang ang sumabog sa banal na puot at sumugod kay Nathan, tumigil.
May pagmamalaking ngiti, kinurot ni Nathan ang piraso ng jade at naging alikabok ang piraso ng jade sa ilalim ng mga mata ng santo. Ang galit at kapeitan na nakita niya sa santo habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin ay pumukaw ng walang pigil na tawa mula kay Nathan. Bang! Ang kanyang pagtawa ay agad na sinabayan ng malalakas na shockwave na nagpatag sa buong Devil Peak. Habang nawawala ang usok at alikabok, agad na naging malinaw ang galit na mukha ng santo, kasama ang kanyang salot na nagsuot ng damit. Kahit na sa harap ng isang nakakatakot na pagsabog, ang isang santo ay makakalabas pa rin dito ng walang kahit isang galos. Lumapit ang emperador ng espada sa harap ng santo upang ipahayag ang kanyang paghanga. Sumanghal ang santo at akmang aalis na. Noon siya hinaranggan ni Cedric, "Sandali lang, santo." Ang demonyikong emperador na si Kindstone ay tuso at mapanlin lang. Kung sinapian niya ang isang tao, dahil lamang sa pagkaalam niya sa 9 Serenity's secret records, darating siya balang araw para maghayganti sa ating lahat. Humph! Ang pagsira niya sa sarili ay nakasalalay sa kaluluwa niya. Anong pag-aari? Ibinigay niya ang kanyang manggas at naglaho. Gamaan ang loob ng lahat ng naroon matapos marinig ito. Dahil may saint na naroroon, imposibleng makatakas ang isang emperor stage expert kasama ang kanilang kaluluwa kahit nasirain nila ang kanilang sarili. Nakakalungkot ang pagkawala ng pamana ng sinaunang Demon Emperor, ang 9 Serenity's secret records. Habang pinagmamasdan ng mga tao ang mga guho ng Devil Peak, iba-iba ang kanilang naramdaman. Ang ilan ay nagsasaya, ang iba ay nagdadalamati, habang ang karamihan ay naaawa. 2. Sa kalaliman ng gabi, maging ang liwanag ng buwan ay natatabunan ng mga itim na ulap. Mga bangkay na nakabanten sa isang tahimik na bahagi ng kagubatan, bunga ng isang nakapangangilabot na labanan. Ang hangin ay umaalingasaw sa amoy ng dugo na umaakit sa lahat ng uri ng mababanges na hayop upang magpakabusog sa kanilang mga laman. Nako! Sa gitna ng hindi mabilang na huni ng mga hayop, mula sa gitna ng mga bangkay, isang binata ang napaungol. Nanginig ang mga tainga at tahimik na lumapit ang mga hayop sa pinanggagalingan. Kumatok. Kasabay ng isang malakas na tunog, 2 bangkay ang itinapon sa gilid at ibinunyag ang isang duguan na figure na nagpupumiglas palabas mula sa bantan. Napatalo ng mga hayop ng 2 hakbang paatras sa takot, ngunit nang mapansin nilang buhay pa ito, bumalik sila ng may paghihiganti upang agawin ang buhay nito. Gayunpaman, halos hindi napansin ng binata ang nalalapit na panganib, nakaupo pa rin doon na tulala. Ito na ba? Ang kasalukuyang ako. Sinuri niya ang kanyang mga kamay habang nanlilisik ang mga mata. Nako! Umalangaw-ngaw ang alulong ng lobo habang tumatakbo ang halimaw patungo sa binata. Inikat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa uhaw sa dugo mula sa kanyang mukha na may bahid ng dugo. Ang kanyang hangering pumatay ay parang 2 espadang sumasaksak sa mga mata ng lobo. Swoosh! Tumigil ang lobo, nanginginig habang pumulupot ito patalikod. Ang iba pang mga hayop ay nagtatakbuhan din palayo rito nang mamasdan nila ang malademonyong pares ng mga matang iyon. Sa kabila ng kanyang mahinang anyo, ang likas na ugali ng mga hayop ay sumisigaw sa kanila ng panganib na dulot ng binata. Nang muling tumahimik ang paligid, huminga ng malalim ang binata at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang pangalan niya ay Ethan Kindstone, 15 taong gulang, isang alipin ng angkan ng Larson sa Cloud Manor. Masaya at walang inaalala ang kanyang buhay, hanggang 3 araw na ang nakalilipas ng wasakin ng isang grupo ng mga bandido sa Silent Mountain ang manor. Kasama niya ang ilang gwardya, sinamahan niya ang batang Panginoon at batang Binibini habang tumatakas sila, ngunit sa kagubatang ito ay nauwi siya sa kamatayan sa kamay ng mga humahabol sa kanila. Sa kanyang mga huling hininga, napuno siya ng isang obsesyon. Ito ang pumukaw ng sama ng loob ng naglalaho na demonic emperor na si Nathan at hinayaan siyang sakupin siya. Kumislap ang mga mata ni Ethan sa malademonyo na kagalakan. Hahaha, Sword Emperor, Cedric, hindi mo kailanman iisipin na ang 9 Serenity's secret records ay may paraan para sakupin ang isang tao nang hindi nangangailangan ng kaluluwa. Hintayin mo ako, babalik ako sa sacred domain at ako mismo ang pupugutan ng ulo mo. Tanging ang halakhak ni Ethan ang umalangaw-ngaw sa mapanglo na kagubatan. Maging ang ibang mga hayop na ngumunguya ng mga bangkay ay nagulat at nagsitakas. Ubo. Isang biglaang ubo ang pumutol sa kanyang maanghang na tawa habang ang kanyang mga mata na parang lawin ay nabaling sa pinanggagalingan.
Tulungan mo ako. Nagmadali si Ethan papunta roon at nakita ang isang bantay ng angkan ng Larsen na nakabaon sa mga bangkay, at may umaagos na dugo mula sa kanyang bibig. Humph! Wala akong kinalaman sa mga gawain ng mga mortal. Nanliit ang kanyang mga mata at umiling habang paalis na sana. Ang dating Ethan ay gagawin sana ang lahat para tulungan ang lalaki. Ngunit siya ngayon ay napalitan ng demonic emperor na si Nathan. Para kay Nathan, ang Larsen clan ay parang mga langgam lamang para sa kanya. Sino ang nainip ng ganito para iligtas ang buhay ng langgam? 2 hakbang pa lamang ang nahakbang niya bago huminto. Nang may maalala siya, yumuko siya nang nakakross ang mga paa upang siyasatin ang kanyang katawan. Hindi lumipas ang isang sandali at idinilat ni Ethan ang kanyang mga mata sa tuwa. Ang batang ito ay 15 taong gulang ngunit hindi pa nakapag-cultivate. Malinis ang kanyang katawan. Sa kontinente ng Martial Emperor, karamihan ay kayang magsaka. Kahit ang mga magsasaka ay may una o pangalawang patong sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Bihira ang makakita ng 15 taong gulang na hindi kailanman nagsaka kahit minsan. At ang pinakamalakas na paraan ng cultivation ay ang 9 Serenity's Secret Records Demon Transformation Art, na kayang gumamit ng cultivation ng iba at kalaunan ay hayaan ang isa na lunukan ang langit at lamunin ang lupa, at maabot ang pinakamataas na kaharian ng kapangyarihan sa mundong ito, ay nangangailangan ng isang purong katawan upang sanayin dito. Ang pamamaraang ito ng cultivation ay isang bagay na naunawaan lamang ng 9 Serenity's Emperor pagkatapos niyang makapasok sa Emperor Stage. Nang pinag-iisipan niyang sirain ang kanyang cultivation at magsimulang muli, nagduso siya sa kamay ng iba pang mga eksperto sa Emperor Stage. Noong sinaunang panahon, ang 9 Serenity's Emperor ay kabilang sa 3 pinakamalakas na emperador, kaya naman kahit siya ay naisipan na muling simulan ang kanyang cultivation, ang cultivation method na ito ay tiyak na may napakalaking kapangyarihan. Marahil ay nalampasan nito kahit ang isang heaven-rank cultivation method. Kaya naman, nang makuha ito ni Nathan, sinimulan niyang pag-isipan ang susunod niyang gagawin. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, dumating ang 7 emperador at si Cedric at pinilit siyang tahakin ang landas na ito. Sa isang purong katawan, mas magiging malinaw ang epekto. Sa puntong ito, bumalik si Ethan sa gwardya. Tinanggal niya ang mga bangkay na nakatikip sa kanya at hinaila siya palabas ng iba. Walang emosyong pinanood siya habang hinihila mula sa bingit ng kamatayan. Ngumiti ang gwardya, ikaw pala, Ethan. Salamat, babayaran kita pagbalik namin. Hihihi, bakit ka pa maghihintay kung kaya mo naman ngayon? Nakataas ang isang sulok ng kanyang bibig, at nagpakita ng kakaibang ngiti si Ethan. Natigilan ang gwardya nang biglang may nanlamig sa kanyang puso. Dahil pareho silang galing sa angkan ng Larsen, hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Ethan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakasaksi siya ng ganitong kakilakilabot na ekspresyon. Para itong kung paano tututukan ng isang lobo ang isang kuneho. Ethan, anong gagawin mo? Maingat na pinagmasdan siya ng gwardya. Hindi siya pinansin ni Ethan habang nakatingin sa kanya ng may parehong ngiti, habang bumubulong, hindi masama, isang pangalawang patong ng Chi condensation cultivation. Matibay na pundasyon. Habang hinihigop ng ibang mga pamamaraan ng cultivation ang espiritual na enerhiya sa paligid nila upang pinuhin ang katawan ng host, ninakawan naman ng Demon Transformation Art ang iba ng kanilang cultivation upang mapaunlad ang sarili niyang cultivation. Pero paano magagawa ng isang normal na tao na magnakaw mula sa isang magsasaka? Siyempre, kapag ang target ay nasugatan, hanggang sa puntong hindi na siya makagalaw. Ito ang dahilan ng kawalan ng katiyakan ni Nathan na wakasan ang kanyang cultivation noong panahong iyon. Kung hindi nangyari ang ganitong engkwentro, isa na saan siyang mortal habang buhay. Magtatapos ito sa isang ganap na pagkatalo, isang bagay na pinaniniwalaan niyang naging dahilan upang maging ang 9 Serenity's Emperor ay mag-atubili noong panahong iyon. Ngunit, narito siya, dala ang isang bagong sapian na katawan na inihulog ng langit sa kanyang kandangan. Tunay ngang isang bagay na matatagpuan lamang sa pamamagitan ng swerte. Nang makita ang tusong si Ethan na nanunood sa kanya na parang isang tuso na nanunood ng isang magandang babae, hindi kailanman napanatag ang puso ng gwardya nang sumigaw ito, hindi ikaw si Ethan. Hihihi, tama.
Ang masamang tawa ay lalong nagpatingkad sa masamang tingin ni Ethan, ako ang ikawalong emperador ng Sacred Domain, Demonic Emperor Nathan. 3. Gulat na pinagmasdan ng gwardya si Ethan habang itinataas ang palad sa ibabaw ng kanyang ulo at sinimulang gamitin ang kanyang pamamaraan ng paglilinang. May mga itim na sapa na nagmumula rito, pumipilipit na parang mga bulate habang nakabaon sa katawan ng gwardya. Pagpasok nila, nagbago ang mukha ng gwardya. Ang kanyang nakakatakot na mukha, na napipilitin dahil sa sakit, ngayon ay nagdilim sa maputlang mukha dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Sa bawat sandali na lumilipes, ang lalaki ay unti-unting nagiging kasing itim ng uling. Sa madilim na gabi, kahit na hindi siya papansinin, walang mag-aangkin na siya ay isang tao. Napasigla nito si Ethan, at nabighani sa nakita sa kanyang harapan. Maaaring kunin ni Demon Transformation Art ang cultivation ng iba bilang kanya, ngunit kailan naging ganoon kadaling nakawin ang Yuan Chi ng isang tao. Kahit na gawin niya, malamang ay tatanggihan siya nito. Kailangan niyang magpakita ng matinding pag-iingat, lalo na ngayon na itinatayo niya ang kanyang pundasyon. Kaya naman, pinili muna ni Ethan na gawing demonyo ito bago niya ito tanggapin. Huminga ng malalim para pakalmayan ang kanyang pananabik, humigpit ang kanyang kamay at ang mga itim na agos ay nagsimulang dumaloy pabalik mula sa gwardya patungo sa kanyang katawan habang ang gwardya mismo ay nalalante sa harap ng kanyang mga mata. Pagkalipas ng isang oras, binawi ni Ethan ang kanyang kamay at umupo nang nakakross ang mga paa, sinimulang pinuhin ang bagong Yuan Chi. Bumagsak ang bantay at nagkalat hanggang maging abo. Para bang isang sinaunang bangkay ang nahukay at nagkalat sa hangin nang magtama ang kanilang mga paa. Ang nilikha ng Nine Serenities Emperor ay hindi lamang kumuha ng cultivation ng iba kundi pati na rin ang kanilang asensya. Ang itim na enerhiya ay gumala sa kanyang katawan na parang baha. Lumubog si Ethan sa konsentrasyon habang ginagamit ang pamamaraan ng paglilinang upang dumaloy ang enerhiya sa kanyang mga meridian at unti-unting lumawak. Ang buong kapangyarihan ng isang eksperto sa chi condensation ay dumaloy sa kanyang hindi sanay na katawan. Ang puwersa ay halos sumabog sa kanyang mga meridian habang ang kanyang noo ay namumuo ng pawis. Ngunit itinuloy niya ang kanyang pagsisikap dahil alam niyang ang kapangyarihang ito ay kayang magtayo ng pundasyong hindi pa nakikita noon. Ang ganitong matibay na pundasyon ay magagarantiya ng mas madali at mas maayos na landas ng paglilinang. Lumipas ang oras ng paisa-isa sa loob ng 2 oras at mahahabang oras, habang nagngangalit ang mga ngipin ni Ethan at bumubuhos ang pawis na parang ilog. Lumuwag lamang ang kanyang panganoong ika-6 na oras, ang itim na enerhiya, matapos gumala sa kanyang katawan ng daan-daang beses, ay natipon sa kanyang dantian at nanatili sa anyo ng isang itim na lawa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Nagsimulang lumiwanag ang mga ulap sa abot tanaw, at ang mga mababangges na hayop ay bumalik sa kailaliman ng kagubatan. Mag-abi na. Hahaha, hindi ko inaasahan na ang cultivation ng isang second layer chi condensation ay aabutin ng isang buong gabi. Umiling si Ethan at sinuri ang katawan nito. Putok. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw at ang bato ay nadurog dahil sa mahinang suntok ng Ethan. Tumanggaw si Ethan sa kasiyahan. Pinino at lubos na pinagbuti ng cultivation ng chi condensation expert ang kanyang katawan. Batay sa lakas ng kanyang katawan pa lamang, hindi siya mas mahina kaysa sa isang chi condensation expert. Sumunod ay sinuri niya ang kanyang paglilinang. Kalmado lang siya kanina, pero ang tinging iyon ay halos mawala na ng sigla. Kung tungkol naman sa kanyang cultivation, hindi lamang ito umabot sa ika-5 layer ng foundation establishment, ang Yuan Chi sa loob niya ay ang chi condensation, at hindi ang foundation establishment. Nako, ang galing naman nitong Demon Transformation Art. Hindi napigilan ni Ethan na mapaungol, palihim na natuwa. Sa pangkalahatan, kahit ang mga bihirang henyo mula sa Sacred Domain ay nangangailangan ng 1 taon upang maabot ang ika-5 patong ng foundation establishment. Gayunpaman, kailangan niya ng 1 gabi upang magawa ang mga bagay na kinailangang pagtrabahuhan ng iba sa loob ng 2 o 3 taon upang makamit. Hindi magtatagal at makakabalik na ako sa Sacred Domain. Hihihi. Natatawang sabi ni Ethan. Habang nagpapakasasa siya sa kanyang pantasya pagbalik niya, nagising siya dahil sa mga sigawan.
Nakakunot ang noo niyang naglakad ng maingat papunta sa direksyon nila. Malinaw sa kanya ang kanyang mga limitasyon. Kahit na mayroon siyang 5th Layer Foundation Establishment Cultivation, ang maliit na tagumpay na ito ay hindi kayang harapin ang pinakasimpleng martial skill. Wala siyang kapangyarihang gumanti kung makakatagpo siya ng isang eksperto. Kaya naman, ang pagiging maingat ang inuuna. Tutal, hindi naman siya ang makapangyarihang demonic emperor ngayon. Gamit ang mga hakbang na kasinggan ng pusa, lumapit siya sa isang palumpong. Itinulak ni Ethan ang mga dahon at nakita ang dalawang grupo na nagkakatampuhan. Ang isa ay may mahigit 100 kalalakihan, mga bantay ng angkan ng Larsen na nakapalibot sa isang 18 taong gulang na babae at isang 6 na taong gulang na lalaki. Ang kabilang grupo ay nakasuot ng itim at pinamumunuan ng isang matandang lalaki, mahigit 20 katao. Pamilyar kay Ethan ang lalaki. Naalala niya na nakita niya ito sa angkan ng Larsen bilang kanilang kaitiwala. Kung gayon, ang dalawa na napapaligiran ng mga gwardya ay maaaring ang batang Panginoon ng angkan ng Larsen, si Dexter, at ang batang binibini, si Andrea. Humph! Hindi nakapagtataka na nilabag ng mga bandido sa bundok ang mahigpit na seguridad ng mga gwardya ng angkan ng Larsen, mayroon tayong isang traidor sa piling natin. Ngumisi si Ethan sa loob-loob niya. Tinawag niya ang kanyang disipulo at kinuyam ang kanyang mga kamao. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay pinagtaksilan ng kanyang mga disipulo, at ang taong inaalihan niya ngayon ay namatay dahil sa parehong resulta. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala sa katawang kanyang kinaroroonan. Pero agad din siyang umiling at bumantong hininga, handa nang tumalikod at umalis. Dahil sa lakas niya, wala siyang paraan para tulungan sila. Isa pa, wala namang bagay na magdudugtong sa kanya sa angkan ng Larsen. Hindi naman sulit na sayangin ang buhay niya para doon. Gayunpaman, 2 hakbang pa lamang ang kanyang nagagawa nang sakupin siya ng sakit. Hindi na dumating ang 3 hakbang. 4. Sa takot, hinigpitin ni Ethan ang paghawak sa kanyang dibdib. Napakasakit ng kanyang nararamdaman, napaluhod siya habang bumubulong, anong nangyayari? Lumihis ba ang aking cultivation? Napuno ng takot ang kanyang puso. Kung lilihis siya ng tama habang itinatayo ang kanyang pundasyon, ang resulta ay hindi kasing simple ng pagkawala ng lahat ng pag-unlad. Hindi na siya muling makakapag-cultivate, siya ay magiging isang pile. Pero nawala agad ang sakit pagkarating nito. Tumayo si Ethan at huminga ng malalim. Hindi niya mawari kung ano ang nangyari. Ngunit ang susunod na hakbang ay nagdulot ng parehong sakit ng puso. Hindi ito paglihis kundi demonyo ng puso. Sa pag-iisip nito, sinimulan niyang hanapin ang pinagmumula ng demonyong may puso. Kung hindi ito papansinin ng isang tagapagsaka, hindi siya malayong lumihis at maging isang demonyo. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Ethan ang pinagmumulan nito, ngunit ang resulta ay nag-iwan sa kanya ng pagkadismaya. Bago sinapian, si Ethan ay isang tapat na lingkod. Ang batang binibini ng angkan ng Larsen ay napakabait sa kanya kaya't nangako siya ng panghabang buhay na debosyon sa angkan. Ang hinanakit bago mamatay ay nagmula sa pagsisisi sa hindi pagprotekta sa angkan ng Larsen. Noon naghalo ang puot at hinanakit ng demonyong emperador, sinakop ang kanyang kaluluwa at binigyang buhay ang kanyang katawan. At ang kanyang hinanakit ay naging isang kontrata sa demonyong emperador, na naging kanyang mga tanikala. Sa madaling salita, nabuhay ang demonic emperor para mapalitan niya ito sa pagprotekta sa Larsen clan, kung hindi ay guguluhin siya ng heart demon. Sus Mariosep. Ang songgit naman nitong si Gago. Gusto niya akong maging katulong. Gustong umiyak ni Ethan pero walang luhang lumabas habang patuloy siyang nagmumura. Paanong ang maluwalhati at kahangahangang demonic emperor na si Nathan, ang ika-8 emperador ng Sacred Domain, ay may tali ng isang walang pangalang angkan. Ngunit hindi rin maaaring baliwalain ang demonyong may puso. Walang magawa, hinaplos niya ang noo, mas mabuti sana kung ang isang punk na tulad mo ang maghangad ng paghihiganti. Sa ganitong paraan, aabutin sana ako ng ilang taon bago ko siya napatay. Pero, ikaw ang Samire sa buhay ko. Sino ang nandyan? Magpakita ka.
Isang matandang boses ang sumigaw at naramdaman ni Ethan ang isang makapal na balak pumatay na nakatutok sa kanyang kinaroroonan. Umiling siya, bumantong hininga at naglakad palabas. Dahil nalaman na niya, mabuti pang makipag-ayos na lang siya sa traidor na si Manager Ren. Nang makita kung sino ito, ngumiti si Manager Ren nang may pangungutya, "Humph, akala ko kung sino iyon, gayong ang totoo ay isa lamang itong maliit na anak." Pagkatapos ay humarap si Manager Ren kay Andrea, hindi ito pinansin. "Binibining binibini, ipinapayo ko sa iyo na ibigay mo ang Returning Dragon Palm martial art para maiwasan ang anumang hindi kinakailangang casualty. Sa palagay ko ay hindi mo rin gusto iyon. Walang hiya ka, Katie, wala, taksil ka. Hanggat nandito kami, wala kang mapapahamak kahit isang hibla ng buhok ng batang binibini at batang Panginoon." Humakbang pasulong ang kapitan ng bantay ng angkan ng Larsen. Sinama ng tingin ni Andrea ang kanyang mukha, puno ng determinasyon ang kanyang magandang mukha. "Manager Ren, ang Returning Dragon Palm ay isang spirit-ranked martial art na ipinamana sa Larsen clan sa loob ng maraming henerasyon. Hindi namin ito kailanman ipapasa." Ngumuso si Ethan sa loob. Nagtataka siya kung bakit sinalakay ng mga bandido sa bundok ang angkan ng Larsen. Lahat ng iyon ay para lamang sa isang simpleng martial art na may ranggong espiritu. Sa kontinente ng Martial Emperor, lahat ng mga pamamaraan ng cultivation at martial arts ay nahahati sa 5 ranggo: Spirit, Profound, Earth, at Heaven. Ang bawat isa ay nahahati sa Low, Mid at High. Sa Sacred Domain, ang mga Spirit-ranked martial arts ay nasa bawat sulok at basura lamang sa paningin ng isang demonic emperor na tulad niya. Mayroon na siyang libo-libo nito. Sayang lang ang mamatay para sa ganoong kalokohan. Bumantong hininga si Ethan at inip na sumigaw, "Binibining binibini, isa lamang itong spirit-ranked martial art. Ibigay mo lang sa kanya at bibigyan kita ng isa pa." Nanginig ang lahat ng mata sa gulat, pagkatapos ay tumingin sa kanya na parang baliw. "Ethan, ang bastos naman ng tono mo. Nakakapagalis ng kahit anong uri ng spirit-ranked martial art. Sa anong dahilan magagawa iyon ng isang 15 taong gulang na Larsen clan servant?" "Hahaha." Iniling ni Manager Ren ang kanyang ulo at tumawa, ang mga matang puno ng pangungutya. Maging ang mga tulisan ay sumunod sa kanilang mapang-uyam na tawa, hindi itinago ang kanilang pangungutya. Habang ang mga gwardya ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Maging ang mga dating kaibigan niyang pamilyar sa kanya ay kakaiba ang tingin. Karaniwan namang tapat ang batang ito. Bakit bigla na lang siyang nagsasalita ng kalokohan? Natakot ba siya ng husto ng mga tulisan sa bundok? Dapat ganoon nga. Dahil doon, nagbago ang tingin ng lahat ng gwardya sa mga matang nakikiramay. Naintindihan ito ni Ethan at nagkibit-balikat na lang. Hindi lang limitado sa spirit-ranked martial art ang kanyang repertoire, kasama pa rito ang sinaunang sining ng Demon Emperor, ang 9 Serenities Secret Records. Pero hindi nila siya kailanman paniniwalaan. "Ethan, tama na ang kalokohan mo. Bilasan mo at alagaan mo ang batang Panginoon." Lumingon si Ethan sa nagmamaktol na boses at nakita si Andrea na nakasuot ng maskara ng galit. Ngunit ang mga mata nito ay nagpapakita ng kaunting awa. 5. Ngumiti si Ethan at naunawaan ang kanyang balak. Iniisip siguro ng batang binibini na baliw siya, pero ayaw pa rin niyang mamatay ito. Habang nag-uusap sila, naghahanap siya ng pagkakataon para itago ito sa likod ng mga gwardya. "Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin ninyo siya rito bago pa niya tayo lalong mapahiya," sigaw ni Andrea sa mga gwardya. Bago pa man makagalaw ang sinuman, isang madugong espada ang dumapo sa leeg ni Ethan. "Teka." Napangisi si Manager Ren, habang tumatagos ang mga mata niya sa kay Andrea nang maisip niya ang plano nito. Hihihi. Ang batang binibini ay mabait pa rin gaya ng dati, handang iligtas kahit ang isang aliping may mahinang pag-iisip. Galit na galit si Andrea, "Katie, wala rin, hindi mo hahayaang mabuhay kahit ang mga baliw. Hahaha, balik sayo. Kung ayaw mong mamatay ang inosente, patayin mo ang Returning Dragon Palm. Wala kaming pakialam kung madulas ang mga espada namin sa dugo ng isa pang tao." Kasabay nito, hinaplos ng bandido ang mukha ni Ethan at ngumiti ng may pagkauhaw sa dugo.
Kinagat ni Andrea ang kanyang mga labi, halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit nagpa siya pa ring ipikit ang mga ito. Naiintindihan ni Ethan. Kahit walang plano ang batang binibini na iligtas siya sa pamamagitan ng paggamit ng martial art, bilang kanyang kabit, napuno siya nito ng pasasalamat dahil lamang sa pag-aatubili. Pero sa huli, siya ang magdedesisyon kung may iligtas niya ang sarili niya. Nang lingunin niya ang bandido, nakita niya ang isang matabang lalaki na kasing tangkad niya sa ikapitong patong ng Foundation establishment. Naikuyom ni Ethan ang kanyang kamao at tinipon si Yuan Chi sa kanyang kaliwa, ang mga mata ay kumikislap sa kalupitan. Humph! Dahil napakatigas ng ulo mo, si Ethan ang unang mamamatay dahil sa iyo. Bumagsak ang kamay ni Manager Ren, nakatitig sa mga matang puno ng sakit ni Andrea. Fatty, patayin mo siya. Ngumisi siya, at itinaas ng napakataas ang espada. Noon umalangaw-ngaw ang isang kalabog, na sinundan ng pagkabali ng buto kasabay ng panaghoy ng matabang lalaki. Matagal nang nadulas ang espada niya mula sa kamay niya. Pinulot ito ni Ethan at pinugutan ng ulo ang lalaki. Bumulwak ang dugo at isang malaking ulo ang sumilip sa ere. Nasa ikalimang patong pa lamang ng Foundation establishment si Ethan, ngunit ang kanyang Yuan Chi ay isang bagay na tanging isang eksperto sa Chi condensation lamang ang magkakaroon. Sa sandaling iyon ng kamangmangan ng matabang lalaki, siniko niya ang kanyang dibdib at nabali ang kanyang tadyang. Sinundan niya ito ng isang marahas na pag-indayog ng espada. Wala man lang nakapag-react nang biglang umangat ang ulo ng matabang lalaki mula sa kanyang balikat. Flop! Gamulong ang duguan na ulo at huminto sa harap mismo ni Manager Ren. Natatarantang tiningnan niya ang pamilyar na mukha, hindi makapaniwala sa kinalabasan. Nakita niyang lumaki si Ethan sa angkan ng mga Lawson at alam niya kung anong klaseng tao ito. Isa siyang tapat na tao, isang alipin na nagmamakaawa na lang asarin. Ngunit ipinakita ng gupang ito ang mga pangil nito na parang tigre, na pumatay sa isang eksperto sa ikapitong antas ng Foundation establishment sa isang atake lamang. Ginawa ito ng may kalupitan na kahit ang mga bandido ay nayanig pa. Lalong nalungkot ang mga gwardya sa panig ng angkan ng Larson. Siya ba ang dating lalaking pinagtatawanan nila, ang tapat pa rin kay Ethan? Kung hindi na lang ang pagpatay, ang mabilis at brutal niyang kilos ay isang bagay na kahit ang kapitan ng mga gwardya ay hindi kayang tapatan. Gulat na gulat silang lahat, habang pinagmamasdan ang dugong tumutulo sa espada ni Ethan, hanggang sa puntong nakalimutan na nilang huminga. Kung hindi samantalahin ni Ethan ang pagkakataong ito para umalis, hindi na siya makakakuha ng isa pa. Naningkit ang mga mata ni Ethan, ginamit ang kanyang kalamangan, at inihagis ang duguan niyang sable kay Manager Ren habang tumatakbo para sa batang binibini at batang Panginoon. Nang dumating ang sable, nasa harap na niya si Andrea. Hinawakan ng isang kamay si Dexter habang ang isa naman ay nakahawak sa kanya, at tumakbo ng napakalalim papasok sa kagubatan. Natulala pa rin si Andrea, hinahayaan siyang hilahin siya. Nakita ni Manager Ren na muling lumalayo ang target at nataranta, habulin sila. Ngunit naroon ang kapitan at ang kanyang mga bantay upang harangan sila. Humph, sa tingin mo ba mapipigilan mo kami? Malupit na sabi ni Manager Ren. Ngumiti ang kapitan at umiling, hindi, pero pwede natin silang bigyan ng oras para makaalis. Hihihi, kahit patay ka na, sa tingin mo makakatakas pa rin sila. Sa huling tingin sa kanilang direksyon, tumango ang kapitan, kung dati man, siguro hindi. Pero nahuli nila ang batang iyon. Tumango ang mga gwardya, habang ang kanilang tiwala kay Ethan ay nagsisimulang lumago sa kanilang mga puso. Maaaring hindi nila alam kung bakit biglang naging matapang si Ethan, ngunit dahil katabi niya ang batang binibini at batang Panginoon, mataas ang kanilang tsansa na mabuhay. Nagngangalit ang mga ngipin ni Manager Ren at tumingin ng madilim sa kanilang likuran, ang tanga na yan ay nang-ahas na makialam sa mga gawain ko. Kapag nahawakan ko na siya, babalatan ko siya. Pahihirapan ko siyang mamatay. 6. Kinarga ni Ethan si Dexter sa isang kamay habang ang isa naman ay hinaila ang malambot na braso ni Andrea sa kanyang baliw na pagtakbo, naiwan ang iyak at daing ng mga gwardya sa kanilang likuran. Teka, hindi natin sila pwedeng iwan na lang basta-basta.
Nakabawi si Andrea pagkaraan ng ilang sandali at nag-aalalang sinabi. Nagpatuloy lang si Ethan nang hindi siya pinansin. Bitawan mo. Nakita ni Andrea na sumusuway siya kaya binitawan niya ang kamay nito. Tumigil si Ethan at tinitigan siya. Kailangan na nating bumalik. Hindi natin maaaring hayaang isakripisyo ng mga gwardya ang kanilang buhay para sa atin. Matatalo mo ba sila? Tanong ni Ethan. Bumantong hininga si Andrea habang nakasimangot, malala na ang iba, pero nariyan si Manager Ren, sa ika-6 na patong ng chi condensation habang ako ay nasa ika-3 patong lamang at ang kapitan ay nasa ika-4. Kahit na magsanib puwersa tayo, hindi pa rin natin siya kayang tapatan. Ano pa ang saysay ng pagbabalik kung gayon? Tara na. Sumanghal si Ethan at muling hinawakan siya para sumugod. Ngayon na ang bata sa kabilang kamay niya ay pumihil, mabahong alipin, paano ka nang ahas na sumagot sa iyong Panginoon? Humingi ka ng tawad sa aking kapatid at hindi kita hahayaang mamulaklak sa sakit. Natulala si Ethan, habang ang tuta ay may hawak na pangil sa kanyang braso ay tumingin kay Andrea. Nagalit ang batang binibini. Nang maalala na isa lamang siyang lingkod ng angka ng Larsen, ngayon lamang tumago sa kanyang mga walang galang na salita. Pero ano nga ba? Hindi naman talaga siya ang tunay na Ethan. Bukod pa rito, hindi rin sila eksaktong magkaparehong iginagalang na angka ng Larsen. Malapit nang malipol ang pamilya mo pero may oras ka pa para magreklamo. Kung hindi dahil sa demonyong may puso, hindi sana kailanman nakikialam ang maharlikang demonyong emperador sa mga walang kwentang bagay mo. Bro, akala mo ba hindi ko papalakihin ang puwitan mo? Tinitigan ni Ethan si Dexter. Ang lakas ng loob mo, alipin. Walang takot na tugon ni Dexter. Lumaki siya sa manor at alam niya ang pagkakaiba ng kanilang katayuan. Paano niya matatakot ang banta ng isang katulong? Sayang at ang nauna sa kanya ay hindi pala alipin ang angka ng Larsen. Nakangiting ibinaluktot ni Ethan ang kanyang tuhod, hinubad ang kanyang pantalon, at sinampal na parang wala nang bukas. Ang malalakas na sampal ay umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga na nagpatanga kina Dexter at Andrea. Hindi nila kailanman pinangarap na mangyari ito. Isang alipin na ng ahas na sampelan ang puwitan ng isang amo. Kahit ang bastos na si Dexter ay nakalimutan na ang sakit. Ngunit di nagtagal ay nalasahan niya ang matinding kirot sa kanyang puwitan. Walang hiya. Napasigaw si Andrea sa takot, habang pinaglalaban ang kanyang kapatid at niyakap ito. Ethan, ang lakas ng loob mo bang itaas ang kamay mo laban sa iyong Panginoon? Kilala si Andrea sa angkan dahil sa kanyang maamo at mainitin at pinong kilos, isang dalagang galing sa isang mayamang pamilya na hindi nagagalit. Ngunit ang ginawa ni Ethan ay nagpasiklab ng galit sa kanya ng higit pa sa dati. Iniwasan ni Ethan ang mga mata niya habang nanunuya, hindi kasing matapang ng batang binibini. Hanggang sa puntong nag-aaksaya ka ng oras sa pagsaway sa iba habang ang kalaban ay nasa malapit lang. Pahina na ng humuhupa ang ingay sa kanilang likuran. Malinaw kina Ethan at Andrea na hindi na kayang magtagal pa ang mga gwardya. Ilang beses ko pa lang siyang sinampal, pero kung hindi ka tatakbo, malapit na siyang patayin ng mga lalaking iyon. Itinuro ni Ethan si Dexter. Galit pa rin si Dexter ngunit tumatak sa puso ni Ethan ang mga sinabi niya. Ang kanyang kapatid na lalaki na lang ang natitirang lalaki sa angkan. Kaya niyang isakripisyo ang sarili, ngunit walang dapat mangyari sa kanya. Pagkatapos mag-isip, nagseryoso siya, Ethan, isama mo na ang batang Panginoon at umalis ka na habang pinipigilan ko sila. Tanggi ako. Bulalas ni Ethan, kung maglalakas loob kang umalis, papatayin ko ang batang ito. Ikaw. Hindi niya masabi ang mga salita. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang angkan ay magkakaroon ng ganito kart at walang pakundangang alipin na mga ngahas na magbanta sa kanilang Panginoon. Buong buhay ko akong nakatira sa angkan ng Larsen at hindi ko alam ang paligid. Kung aalis ka, hindi kami makakaligtas ng batang yan, patuloy ni Ethan. Tahimik na tumango si Andrea, hamupa ang galit niya. May katuturan naman iyon. Ngunit ang mga sumunod na salita ay lalong nagpulala sa galit niya, habang matalim na nakatitig sa kanya.
Walang gaanong kahulugan yan kahit mamatay ka pa, pero huwag mo akong isama sa pagbaba mo. Ikaw. Naging berde si Andrea, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya pinansin ang dalawa at tumalikod para maglakad, mayroon bang malapit na lugar na maaari nating pagtaguan? Sumanghal at tinitigan siya ni Andrea habang hindi pinapansin ang walang pakundangang katulong. Pero isa pa rin siyang batang binibini at kahit hindi hamupa ang kanyang galit, alam pa rin niyang hindi ito dapat iwasan sa mapanganib na sitwasyong ito, may mga sakahan lamang sa paligid natin sa loob ng 100 milya at ang kanlurang bahagi lamang ng Skyland Mountain ang tanging lugar na kakaunti ang mga taong napupunta. Ito ay isang kagubatan na nababalot ng hamog na kahit ang mga bandido sa bundok ay hindi alam ng detalyado. Kung gayon, doon tayo pupunta. Tumanggaw si Ethan, kargahin mo ang kapatid mo at pangunahan mo ang daan. Sumanghal siya at naglakad paarap nang hindi man lang siya tinitingnan muli. Paano nga ba natatamaan ang ganitong malas, gayong ang magkapatid ay may kasama ng isang arrogant at bulok na alipin? Nasa unahan siya at nasa likuran naman ang alipin, para bang nabaligtad ang tungkulin ng amo at alipin. Hindi pa kailanman dumanas ng ganito kalaking kahihiyan ang magkapatid. 7. Pagkalipas ng 4 na oras, natagpuan nila sila sa harap ng isang kagubatang nababalutan ng hamog. Kumikislap ang mga mata ni Ethan sa tuwing maglalakad sila sa mga punong nababalutan ng hamog. Ito ang Misty Forest, nababalot ng hamog sa buong taon. Mahihirapan ang sinumang papasok na lumabas. Nag-alangan si Andrea, maaari natin silang mawala doon, ngunit maaari rin tayong maligaw magpakailanman. Hindi siya masyadong pinansin ni Ethan, habang sinusuri ang lugar, lalo na ang bundok sa silangan, na napapalibutan ng mga ulap. Bundok ba iyan ng Skyland? Tumanggaw si Andrea, sabi ng tatay ko, ang Mountain Lord ng Skyland Mountain ay may malaking kapangyarihan, hindi kukulangan sa kanya. Mabuti na ang kalagayan ng ating mga angkan sa loob ng ilang dekada, ngunit sa hindi malamang dahilan, inatake ng kanilang mga bandido ang kanilang manor. Hihihi, magandang lugar. Hinimas ni Ethan ang kanyang baba, nagpapakita ng taos-pusong paghanga. Asher Dragon sa silangan, puting tigre sa kanluran, ibong vermilion sa timog, itim na pagong sa hilaga, at ang sungay ni Kilin sa gitna, binabasag ang kalangitan. Natural na hanay ito. Bulong ni Ethan, sayang naman, walang nakatuklas nito. Ngayong nandito na ako, gagawin ko itong pangalawang bundok ng Diablo ko. Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Ethan. Malinaw sa kanya ang halaga ng bundok na ito. Kung ito ay sacred domain, tanging isang santo lamang ang maaaring makasakop sa ganoong lugar. Binibining binata, gusto mo bang patayin si Manager Ren at ang iba pa rito? Lumingon si Ethan. Nagulat si Andrea. 3 lang ang bilang nila habang tinutugis sila ng isang malakas na grupo at halos wala silang sapat na oras para makatakas. Paano nga ba nila sila pupuksain? Ngumisi si Dexter at ngumiti ng mapait kay Ethan, baho mong alipin, tumigil ka sa pagyayabang. Makati na naman ba ang puwitan mo? Tumakip sa lalamunan ni Dexter ang mga salita ni Ethan. Ang sunod-sunod na pagsampal sa kanya ay nagpapahiwatig na walang pakialam ang aliping ito sa batang Panginoon. Humph! Alam ng matalinong tao kung kailan dapat umatras. Pag-uwi ko, titignan ko kung gaano kakatatag. Bulong niya sa balikat ng kanyang kapatid. Habang kayakap ang kanyang kapatid at upang maiwasan ang puot ng masamang alipin, nagtanong si Andrea ng may pag-aalinlangan, paano? May magaan na ngiti, inilahad ni Ethan ang kanyang braso, binibining binibini, ilang spirit stone ang mayroon ka. Pakibigay po sa akin lahat. Para saan mo sila kailangan? Pinagmasdan siya ni Andrea nang may mapagmasid na mga mata. Hahaha, nagkakamali ang batang binibini, hindi ko naman sinasadyang samantalahin ang isang itinakwil na angkan at maging isang masamang alipin na nagnanakaw dito. Ang lahat ng aking ginagawa ay para sa iyong kaligtasan. Humph, itinuturing mo pa rin ba ang iyong sarili na isang tapat na lingkod? Sa aking palagay, walang mas masamang lingkod dyan na makakapantay sa iyo. Hinimas ni Andrea ang puwitan ng kanyang kaawa-awang kapatid, habang iniisip iyon, ngunit ibinigay pa rin niya rito ang kanyang singsing, ito ang lahat ng kayamanan ko.
Kung magsisinungaling ka sa akin, hinding-hindi kita mapapatawad. Tinanggap ito ni Ethan nang nakangiti at lumubog sa hamog. Hintayin mo ako rito. Humph, napakawalang hiya naman ang katulong na ito. Nangahas pa siyang utusan ng Panginoon niya. Ate, kailangan mo siyang parusahan para sa akin. Galit na sabi ni Dexter nang makaalis na ang katulong. Umiling siya at tumingin sa gumagala na ambon. Dexter, maaaring bastos siya, pero lagi niya tayong tinutulungan, mas mahusay kaysa sa malalakas na mapagkunwaring iyon. Hindi natin maaaring gantihan ng puot ang kabaitan. Nag-isip sandali si Dexter sa katumango, oo, kasalanan lahat ng iyon ng sampa ang manager rin. Natuwa si Andrea at pinuri siya, Dexter, lumalaki ka na. Pero bigla siyang sumigaw, kung tungkol naman sa mabahong aliping iyon, dapat siyang paluan ng walang humpay. Napakadali lang para sa kanya ang pagpatay sa kanya. Natahimik si Andrea. Naglakad si Ethan sa gitna ng puting hamog habang pinagmamasdan ang paligid. Paminsan-minsan, kumislap ang kanyang kamay at may lumipad na spirit stone mula sa singsing at naglaho sa lupa. Kahit na ito ang unang beses niya rito, pamilyar na pamilyar siya sa ayos nito. Ni minsan ay hindi nag-ambala ng hamog ang kanyang dinaraanan. Sa loob lamang ng isang kapat ng isang oras, nilakbay niya ang buong kagubatan. 9 na pintuan ng ilalim ng mundo ang bumukas. 4 na cardinal wraith array ang gumana. Ang kanyang mga kamay ay gumawa ng mga senadorios na kasing bilis ng kidlat, habang binibigkas niya ang oras ayon mula sa 9 Serenity's secret records. Nagbago ang ihip ng hangin at dumilim ang kalangitan. Kasabay ng mga panaghoy, bumagsak ang mga abuhing anino mula sa kalangitan at nagtago sa malabong kagubatan. Namula ang hamog pagkatapos ay umitim, kasankulay ng langit. Walang tigil na mga sigaw ang lumabas. Nagyakapan ng mas malapit ang magkapatid, nanginginig sa takot habang humahakbang paatras para kumalma. Ngunit ang mga panaghoy at tili ay tumigil sa sandaling magsimula ang mga ito habang lumiliwanag ang langit at maging ang araw ay sumilip sa mga ulap. Ang hamog sa Misty Forest ay nawala at nagpakita ng isang hingal na Ethan na naglalakad palapit. Anong nangyari? Anong ginawa mo? Naguguluhan na pinagmasdan siya ni Andrea. Kumaway lang siya at pumasok sa kagubatan. Sumunod ka sa akin. Naghinala si Andrea, ngunit inakay niya ang kanyang kapatid sa likuran. May misteryosong anyo si Ethan kaya hindi nila naipahayag ang kanilang mga pagdududa. Nang makarating sila sa isang sinaunang puno, sinabi ni Ethan, manatili muna sa ilalim ng punong ito. Tuturuan kita kung paano kontrolin ang wraith array at kapag dumating na si Manager Ren, magagamit mo ito para patayin sila. Ano? Isa itong array. Natigilan si Andrea. Mas mahalaga pa ang mga array kaysa sa martial arts sa mundong ito. Walang sekta ang mga ngahas na maglabas ng kahit isang normal na array sa labas. Kahit na ang auction ay may first grade array, mabibili pa rin ito sa halagang daan-daang libong spirit stones. Bihira ang mga ito at mataas ang demand. Kung ang kanilang Cloud Manor ay may mga kawal na pananggalang, hindi sana sila lumubog ng ganito kalalim mula sa mga simpleng tulisan. Ngunit, sa mismong sandaling ito, isang ordinaryong katulong ang casual na naghanda ng isang hanay. Imposibleng ang gawaing ito ay magresulta sa pagkagulat ng batang binibini. 8. Paano mo nagagawang? Kalimutan mo muna kung paano, at gawin mo ang sinabi ko. Isa itong nakalilitong hanay na maaaring makaapekto sa pananaw ng iba sa loob. At isa rin itong hanay ng mga mamamatay tao na kumokontrol sa mga wraith para patayin ang iyong mga kaaway. Tinignan ni Andrea ang mga galaw ni Ethan. Gayunpaman, masyadong mabilis ito. Pinanood niya lamang itong gawin habang siya ay unti-unting huminto. Hindi niya maalala ang mga galaw habang nagpapatuloy ito, natigilan sa huling senadorias na ginawa niya. Hay nako, bakit ang bagal mo? Ito ang pinakasimpleng paraan. Nagalit si Ethan at nagmura, kung magpapatuloy ka ng ganito, aagawin tayo ni Manager Ren. Mas mabuti pang ihain na lang natin ang ating mga sarili sa isang malaking plato. Ang bagal mo naman. Sa buong buhay niya, si Andrea ay tinatrato ng may kahusayan at atensyon na kakailanganin ng isang perlas. Nakatanggap siya ng pagmamahal at respeto mula sa iba.
Hindi pa siya kailanman nomaltrato ng ganito, na minamaliit ng ganito kataas. Nagsimulang mamuo ang mga kumikinang na luha sa kanyang mga mata habang nakayuko siya. Gayunpaman, nagpursigi siya. Nang makitang napahiya ang kanyang kapatid, naglakas loob siyang sumigaw kay Ethan, "Mabahong alipin, huwag mong kutsain ang kapatid ko." Umiling lang si Ethan, wala siyang oras para makipagtalo sa batang iyon. Nalaman niyang ang kanyang yuan chi ay sapat na lamang para simulan ang hanay, ngunit nabigo siyang kontrolin ito. Kung pag-uusapan ng isang kumpletong rate array, kahit wala ni isa sa kanila ang kumokontrol dito, ang isang basurang tulad ni Manager Ren ay tiyak na mabubuwal hanggang sa maging pulpol. Gayunpaman, mayroon lamang siyang humigit kumulang 1,000 spirit stone. Kung hindi dahil sa pagiging isang natural array, hindi sana siya makakapag-set kahit isang nasira. Nasa kamay na ito ngayon ng batang binibining nasa ikatlong layer ng chi condensation para kontrolin ang array. Pero para sa kanya, mahaba at masalimuot ang pamamaraan. Mahirap itong intindihin. Ang mas malala pa, abala sila sa pag-iisip. Walang magawa, niyakap siya ni Ethan mula sa likuran at hinawakan ang mga kamay niya. "Anong ginagawa mo?" Natigilan si Andrea nang mamula ang kanyang pisngi. "Huwag kang gagalaw at hayaan mong gabayan kita." Inakay ni Ethan ang kanyang mga kamay at tinuruan siya ng mga senyales. Kahit na naunawaan niya ang balak nito, ang pagyakap ng isang hindi pamilyar na lalaki ay nagpagulo sa kanyang puso at nag-init ang kanyang mga pisngi, dahil ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanya. Sa bawat oras na lumilipad ang kanyang isipan, isang tinig ang umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga, "Magbigay pansin ka." Sinilip niya ito at nakita kung gaano kaseryoso si Ethan na ang mga kilos nito ay hindi para pagsamantalahan siya. Humph! Alam niya kung kailan dapat maging maginoo. Kumalma si Andrea at mas lumapit ang katawan nito sa kanya. Nang maramdaman ang malakas na braso sa likuran niya, ito ang unang pagkakataon sa nakalipas na 3 araw na nakaramdam siya ng ligtas. Katie wala rin. Pumunta sila patungo sa Misty Forest. 10 milya sa labas ng Misty Forest, isang payat na tulisan ang nagsuri kung may mga bakas ng paa at nagulat sa kanya. Kasabay ng malamig na tawa, itinuwid ni Manager Ren ang kanyang puting bigot, "Medyo magandang tagwan. Alam namin ang lugar sa bundok pero hindi namin alam ang nakakatakot na lugar na iyon." Gayunpaman, tumingin si Manager Ren sa nakagapos na kapitan at ang mga mata nito ay kumislap ng may masamang kislap. "Kapitan Pale, maaga ka nang gigising." Sa sobrang kabait ng batang binibini, hindi niya pakikinggan ang mga pakiusap mo. "Towie, huwag mong isipin na magagamit mo ako para takutin ang batang binibini." Namumula ang mga mata niya habang nakatitig ng masama kay Manager Ren. "Mas mabuting patayin mo ako, kung hindi ay papatayin kita at ipaghihiganti ko ang aking mga kapwa-gwardya. Hahaha, kapag nakuha ko na ang martial skill, matutuwa akong tuparin ang hiling mo." Pinaikit ni Manager Ren ang kanyang mga mata at tumawa ng nakakakilabot. Tara na. Inabot ng 1 oras bago narating ng grupo nilang 20 ang Misty Forest. Ngunit bago pa sila makalapit, isang lalaking natutulog sa tabi ng puno ang humihilik. Isang maingat na tingin ang nagpakilala sa kanya bilang si Ethan. Katie wala rin, siya ang pumatay sa mataba. Nagising si Ethan dahil sa boses, humikab at iminulat ang kanyang mga pagod na mata. Nang makita si Manager Ren at ang kanyang mga kasama, hindi siya nagpakita ng takot o pagkabalisa. Sa halip, isang ngiti ang ibinigay sa kanya. "Katie wala rin, ang tagal kong hinintay na makita ka." Nakakunot ang noo ni Manager Ren habang pinagmamasdan siya. Matinding tinitigan niya ito ngunit tila walang nagsasabi sa kanya ng kahit ano. Kalmado lang siya. "Napakalalim ng pagkakaugat ng iyong tukana. Minaliit kita," naisip ni Manager Ren. Kung ibang panahon lang iyon, hindi niya sana pinansin ang isang katulong. Pero simula nang masaksihan ni Manager Ren ang brutal na pagpatay kay Ethan, nabaligtad ang imahe ni Manager Ren sa kanya. Ang punk na ito ay hindi lamang nagtatago ng malalim, kundi malupit din. Kung siya ay magiging ganap na ganap, tanging pagdurusa lamang ang naghihintay. "Ethan, ang lakas ng loob mong magyabang sa harap ko," sabi ni Manager Ren habang nakatitig sa kanya.
Mabilis na sumagot si Ethan, Manager Ren, gusto mo bang makipagkasundo? Anong kasunduan? Ibibigay ko sa iyo ang batang amo at kabit ng angkan ng Larson. Kaya, siguraduhin mo ang aking karera sa Skyland Mountain. Hindi lang si Manager Ren ang nagulat, kundi pati ang kapitan ng gwardya ay natulala rin. Umaasa siya kay Ethan para madala ang magkapatid sa malayo. Sino ang mag-aakala na tatalikuran sila ni Ethan at gagamitin sila bilang bargaining chips? Bakit mo ginagawa ito? Hindi ka naman minamaliit ng Larson clan, lumitaw ang mga pagdududa sa puso ni Manager Ren. Hahaha, kung gayon bakit mo ginawa? Mas mabuti pa ang trato sa iyo ng Larson clan. Namula si Manager Ren sa narinig at naramdaman ang pag-alab ng kanyang galit. Habang pinapakalma ang sarili, nagpatuloy si Ethan, bawat isa ay para sa kanyang sarili. Sa dami ng pagbagsak ng Larson clan, ang pagbuhay nito ay hindi kayang gawin ng isang tao. Bakit pa ako lalakad patungo sa aking kamatayan? Likas na sa tao ang paggamit sa kanila para protektahan ang aking buhay. Pinulot niya ang pulang lubid mula sa lupa na sumunod naman sa ambon. Nasa isa sa mga dulo ng lubid ang batang binibini. May naiwan akong ilang sangandaan sa lubid sa daan na ako lang ang nakakaalam. Tumango si Manager Ren habang kinukuha ito, magandang plano, gumamit ng lubid para markahan ang iyong daan. At may kasama ka pang mga sangandaan para pangalagaan ang tamang daan para sa iyong sarili. Isang tunay na duguan, hahaha. Ibinalik niya ang lubid, sige, manguna ka sa daan. Pero huwag mo ngang isipin na magloko ka. Katie wala rin, isa akong tapat na tao. Nakangiting sabi ni Ethan. Ngumisi si Manager Ren, maniniwala sana ako sa'yo dati pero ngayon. Sino pa nga ba ang maniniwala? Nagtama ang tingin ng dalawa, sabay na tumawa habang ang kanilang mga tingin ay nakatago ang mga tusong iniisip. Nanindig ang balahibo ng kapitan. Patuloy niyang isinusumpa si Manager Ren na parang isang bulok at kasuklam-suklam na tao, habang si Ethan naman ay tinatahol na parang isang nagtaksil sa kanilang Panginoon. Bagamat hindi siya pinansin ng lahat dahil sinamahan siya ng ibang mga lalaki habang sila ay naglalakbay sa makapal na hamog. Siyam. Nagdikit ang hanay ng mga tao at kumapit sa pulang lubid habang naglalakad sa hamog. Nauna si Ethan, kasunod si Manager Ren, habang mahigpit na nakahawak sa bata upang pigilan ang batang lalaki na makatakas. Dahil sa makapal na hamog, hindi man lang makita ang figure ng nasa harap at umaasa na lang sa kanilang mga kamay para maramdaman ang kanilang katabi. Sa puso ng Misty Forest, kung saan imposibleng makatakas ang sinuman, huminto si Ethan. Ano iyon? Nag-aalala si Manager Ren, habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa damit ni Ethan. Natatawang sabi ni Ethan, Manager Ren, dito na lang tayo magbabakasyon. Mas makabubuti kung maglakbay ka sa ilog ng mundong ilalim nang wala ako. Dahil sa matinding takot, natuklasan ni Manager Ren na nahulog siya sa patibong ni Ethan. Hinailan niya palapit si Ethan at sinampal ito. Ginawang mga laso ang mga damit, ngunit sa halip na Ethan, isang troso ang hawak nila. Kailan siya nakatakas? Mahigpit niyang niyakap si Ethan para maiwasan ang pagtakas nito, ngunit kabaligtaran ang ipinakita ng katotohanan. Bumalik ka, dali. Nagmamadaling sigaw ni Manager Ren mula sa kanilang pinanggalingan. Pagkasigaw niya, ginamit agad ng mga lalaki ang lubid para balikan ang kanilang dinaanan. Ngunit pagkatapos, isang sigaw ang narinig mula sa ambon, naputol na ang lubid. Para sing tinamaan ng kidlat at lahat sila ay namutla. Paano sila makakalabas sa makapal na ambon na ito kung wala ang lubid? Napapadyak si Manager Ren habang nagngangalit ang mga ngipin, sugurin mo. Nahuli tayo ng batang yan. Isama mo rito ang walang hiya na si Pang. Katie wala rin, wala na siya. Bastos. Sinuntok ni Manager Ren ang lupa at gumawa ng butas na 1 metro ang lapad sa galit. Isa rin siyang mapanlinlang, pero nahulog siya sa kamay ng isang mabahong batang abala. Sus Mariosep, mas matagal ko nang nilalaro ito kaysa sa iyo. Huwag mong isipin na mabibitag ako ng isang maliit na Misty Forest. Umungol si Manager Ren patungo sa langit. Kapag nakalabas na ako, pagpuputol-putulin kita.
Hahaha, hindi mo na kailanman magkakaroon ng pagkakataon. Namula ang ambon nang maramdaman ang galit na tawa ni Ethan bilang hudyat. Bakit nagiging pula ang ambon? Labis silang nabigla sa biglaang pagbabago. Sila ay mga tulisan na pumapatay ng mga tao para mabuhay, ngunit ang mga kakaibang pangyayaring ito ay nagpatindi sa kanilang takot. Katie, wala rin, mas matalino ka kaysa sa karamihan. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ito? Kahit sumigaw ang tulisan, katahimikan lamang ang bumalik. Kinapa niya ang paligid ngunit walang nahawakan, na para bang lahat ng nasa paligid niya ay naglaho at iniwan siyang mag-isa. Hindi lang siya ang nag-iisa. Ang mga taong nakakapit sa lubid ay nagsimulang maglaho ng isa-isa. Halos hindi makapaniwala si Manager Ren sa nangyayari, pwede ba itong maging isang array? Ang isang kasing tanda ni Manager Ren ay nakakita na ng maraming bagay at nakaranas ng higit pa, ngunit habang dumarami ang kanyang nalalaman, lalo niyang napagtanto kung gaano kakilakilabot ang mga hanay at kung gaano kinababalot ng takot ang kanyang puso. Isang hanay ang gumagana gamit ang enerhiya ng langit at lupa. Hangga't kontrolado ito ng isang tao, kaya nitong lipulin ang isang dosenang kapantay niya sa kapangyarihan. Kahit na magtipon ang 10-10 eksperto, hindi pa rin nila masusukat ang kapangyarihan nito. Sa lahat ng posibilidad na naisip niya, kahit minsan ay hindi niya naisip na matrap sa isang hanay. Ethan, sino ka ba talaga? Nanginginig si Manager Ren sa takot na nararamdaman. Sa wakas ay napagtanto niya na si Ethan ay hindi lamang isang ordinaryong tao, paano malalaman ng isang simpleng tao kung paano gumamit o mag-set up ng mga array. Kung nakapatay si Ethan ng isang array noong nagkita sila, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na habulin ito. Nakatayo sa gitna ng hanay, malinaw kay Andrea ang sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Kindstone, puno ng intriga. Nakapikit, na natiling malamig at walang emosyon ang ekspresyon ni Ethan habang sinasabi. Patayin sila. Sinunod niya ang utos nito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga senadoryas ng kamay nito. Muling nagbago ang mapupulang hamog, sa pagkakataong ito ay naging itim, at nilamon ang lahat ng nasa loob. Ngayon ay hindi na nila makita ang kanilang mga sarili. Tanging ang kanilang mga tainga lamang ang nakarinig ng mapanglo na panaghoy ng libu-libong mga multo. Dahil takot ang tanging kasama nila, nawalan sila ng lakas ng loob na lumaban nang magsimulang buuin ng mga itim na daloy ng enerhiya ang kanilang mga sarili. Pakiramdam nila ay nilalamon ang kanilang kaluluwa ngunit wala silang kapangyarihang lumaban. Lahat ay nabigla sa takot sa puntong ito. Nakangiting nagningning sa tuwa ang mga mata ni Ethan. Iniwan niya si Andrea at umupo nang nakakross ang mga paa sa kabilang gitna ng hanay. Ayon sa 9 Serenity's Secret Records, ang gumagamit ng Demon Transformation Art ay mayroong backdoor sa lahat ng array. Nabaliw ang mga kalalakihan sa hanay, at ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay higupin ang kanilang Yuan Chi. 10. Abo sa abo, alabok sa alabok. 9 na rate sa ilalim ng mundo ay babalik sa akin. Gumalaw ang mga kamay ni Ethan habang ninanakaw niya ang mga kagamitan mula sa ilalim ng kontrol ni Andrea habang pinapawi rin sa kanyang isipan ang malinaw na anyo ni Manager Ren at ang iba pa. Nakaramdam ng kakaiba si Andrea at inulit ang mga senyales ngunit walang nangyari. Nalunod ang malabong kagubatan ng mga tili at panaghoy. Si Manager Ren at ang iba pa ay naging maputik na madilim ngunit mayroon pa ring kaunting kamalayan na natitira habang ang mga itim na anino ay umalis sa kanilang mga katawan. Sa bawat paglipad ng isa, pumupukaw ito ng mga sigaw ng paghihirap na parang may mga pirasong napunit mula sa katawan nito. Nang umalis ang huling anino, tumigil ang mga sigaw at gayon din ang kanilang buhay. Natuyo ang kanilang katawan na parang isang mamaya at sila ay naging alabok. Sa dilim, ang mga anino ay bumalik na parang mga bubuyog kay Ethan at pumasok sa kanyang katawan. Tinanggap niya ang mga ito nang may mahinahong mukha at di nagtagal ay umitim ang kanyang katawan tulad ng ginawa ni Manager Ren. Nang maghukay ang huling anino, nagsimula siyang gumawa ng mga senadoryas ng kamay upang magsanay ng Demon Transformation Art. Kumulo ang itim pa ring Yuan Chi sa loob niya habang sumusulong ito sa kanyang mga meridian at nanatili sa kanyang dantian. At kasabay nito ay lumakas ang kanyang kapangyarihan.
Sa isang iglap, nakapasok siya sa ika-6 na patong ng Foundation Establishment. Sa sumunod na sandali, nasa ika-7 na siya. At pagkatapos, nasa peak 7th layer na siya. Patuloy siyang naglakad ng ganito sa ika-8 patong, pagkatapos ay sa ika-9, hanggang sa tugatog ng pagkakatatag ng pundasyon. Minulat niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim habang nakakuyom ang kanyang mga kamay, ramdam ang kapangyarihang dumadaloy sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na ito ganoon kadali. Halos maubos na ang mga multo ng gawing demonyo niya ang Yuan Chi para sa kanyang sarili. Ngunit dahil sa kanyang karanasan bilang isang veterano ng demonic cultivator, naunawaan niya na ang pagtagumpayan sa isang estado ng pagod na Yuan Chi ay may mas malaking halaga sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Pinagdikit niya ang kanyang mga ngipin at ginamit ang paraan ng cultivation. Sinipsip niya ang mga wraith at ginamit ang natitirang Yuan Chi na mayroon siya para gumawa ng isang huling atake. Putok! Nakarinig si Ethan ng isang pagsabog. Pakiramdam niya ay may nabasag na dam at ang kanyang katawan ay dumaloy sa kanyang malakas na Yuan Chi at saka nanatili sa kanyang gantian upang mapunan ang kanyang naubos na reserba. Ang pagkukudkod na ito ng mga huling bakas ng enerhiya ay nagpalaki sa kanyang mga meridian ng mahigit doble. Kondensasyon ng Chi. Nanlaki ang mga mata ni Ethan sa tuwa. Kahit na ginawa niya ito sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang mga meridian ay hindi kasing lawak ng ngayon. At ang Yuan Chi sa kanyang dantian ay nagbigay daan sa kanya upang harapin ang isang eksperto sa Chi condensation. Siya ay 3 beses na mas malakas kaysa dati. Huminga siya ng malalim at gumawa ng ilang senadorias ng kamay para pakawalan ang mga multo. Bumalik ang mga ito sa kulay abo at bumalik siya sa normal. Nang mawala na ang lahat ng mga multo, tumayo si Ethan at isang alon mula sa kanyang mga kamay ang nagtulak palayo sa itim na hamog. Hinayaan niyang dumapo ang mga sinag ng araw sa kagubatan. Kayanan niyang kontrolin ang hanay ng mag-isa, hindi na niya kailangan ng tulong ni Andrea. Ngumiti siya ng bahagya habang nakatingin sa langit, ngayong nasa Chi condensation na ako, pwede na akong magsanay ng martial arts. Sa kabila ng pagkamatay ni Manager Ren at ng kanyang mga bandido, nagawa ni Ethan na palayain ang magkakapatid na Larson clan. Masasabing si Ethan ang lubos na nakinabang dito. Kung hindi niya nilamon si Manager Ren, hindi niya kailanman mararating ang Chi condensation. Sa yugtong ito ay kayanan niyang magsanay ng martial arts. Kalaunan, hindi lamang niya na ipagtanggol ang kanyang sarili, kundi mas madali na rin niyang lumunin ang iba, at naging mas malakas siya. Ethan. Isang malinaw na sigaw ang narinig ni Andrea habang papalapit siya at niyayakap ang kanyang kapatid. Samantala, nakasunod sa likuran ang kapitan ng gwardya. Saan ka tumakbo? Bakit ko nawala ng kontrol sa hanay? Baka masyadong kaunti ang mga spirit stone at gumuho ang hanay. Nakita ko lang ang pagkamatay ni Manager Ren. Karapat-dapat itong ipagdiwang. Walang nakatakas, umiwas si Ethan. Hindi niya sana ibubunyag ang kanyang sekreto, dahil sa mundong ito, ang mga demonic cultivator ay malalakas, kakaiba, at mabilis na nakultiba. At ang kanyang demon transformation art ay mas kakilakilabot pa. Kung alam lang ng iba, malamang ay magiging kalaban na siya ng publiko. Ito ang dahilan kung bakit siya namatay noong nakaraan. Kaya, para sa kanyang pangalawang buhay, sinigurado niyang iwasan ang anumang pagkakamali. Tumanggaw si Andrea, naniniwala sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili, pinatibay ni Kapitan Pale ang kanyang determinasyon at lumuhod. Kapatid na Ethan, masyado akong pabaya noon, hindi alam ang plano mo at isinumpa pa rin kita. Kung kailangan mo akong parusahan, tatanggapin ko ang anumang bagay na ibibigay mo sa akin. Kahit nahingin mo pa ang ulo ko, malugod ko itong iaalay. Tumanggaw si Ethan. Si Kapitan Pale ay isang matapat na lingkod. Kung ganito lang kataas ang debosyon ni Cedric, hindi sana bumagsak ng ganito kababa si Ethan. Bumantong hininga siya sa loob, tinulungan si Kapitan Pale na tumayo. Si Kapitan Pale ay isang kapitan ng mga gwardya samantalang ako ay isang simpleng katulong lamang. Paano ako makakatanggap ng ganitong paggalang? Bukod pa rito, mayroon tayong batang binibining dapat pasalamatan sa pagbuo ng isang hanay upang paksay ng grupo ni Manager Ren. Pinagmasdan siya ni Andrea, nalilitong nakatingin.
Tumango lamang siya nang tignan niya si Andrea. Bagamat hindi alam ni Andrea kung bakit iniiwasan ni Cedric na aminin na siya ang nagtakda ng hanay, iniligtas niya ito at hiniling pa rin ang kanyang opinyon. Gulat na lumingon si Kapitan Pale kay Andrea, alam ba ng batang binibini ang mga array? Tumawa si Andrea, nahihiya, at napilitang aminin ito. Pinoprotektahan ng langit ang angkan ng Larsen. Alam ng batang binibini ang mga hanay, nalalapit na ang ating pag-angat. Iniangat ni Kapitan Pale ang kanyang ulo at tumawa, tuwang-tuwa sa inaasahan. Hinimas ni Ethan ang kanyang ilong. Sumulyap si Andrea kay Ethan, kung hanggat ang angkan ng Larsen, dahil lang iyon sa lalaking ito. 11. Naintindihan siya ni Ethan at mabilis na nagsalita, ngayong wala na si Manager Ren na humihinga sa ating mga leeg, ano na ang susunod na gagawin ng batang binibini? Plano sana naming maghanap ng masisilungan sa Collins Manor. Nagsalita si Kapitan Peyton bago pa siya makasagot. Hindi na itinuring ng kapitan ng mga gwardya si Ethan bilang isang karaniwang lingkod kundi bilang kapantay ng katayuan. Dapat mong malaman na ang batang Panginoon ng angkan ng Collins ay may kasunduan sa kasal sa batang binibini. Ang Collins clan ng Rockland City. Hinimas ni Ethan ang kanyang baba habang tumatango. Ayon sa mga alaala ng katawang ito, ang angkan ng Collins ang pinakamahusay na angkan sa Rockland City, na may parehong kapangyarihan gaya ng angkan ng Larsen. Kung maibibigay niya sa kanila ang magkakapatid na Lawson, matatapos ang sama ng loob at magaan ang loob niya. Marahil ay maaari pa nga itong mawala. Tumango si Ethan sa naisip, sige, pumunta na tayo sa angkan ng Collins. Pero bago pa man niya huling tiningnan ang Skyland Mountain, bumubulong ng, babalik ako. Kasabay nito, sa isang madilim na kuweba sa tuktok ng Skyland Mountain, isang masamang binata ang nakaupo sa isang malaking upuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalupitan habang tinatanong ang kanyang nasasakupan, may balita ba tungkol kay Manager Ren? Sa pag-uulat sa Batang Panginoon, sinabi ni Manager Ren na malapit na niyang magamit ang martial art. Nanginginig na parang dahon ang tulisan, takot na salubungin man lang ang mga mata ng binata. Hahaha, umatras ka. Oo. Pinunasan ng tulisan ng pawis sa kanyang ulo, hindi na nagtagal pa kung kayapan niya, sa takot na makain. Tumayo ang binata at lumipat sa likod ng kumot na nakalagay sa likuran ng kanyang upuan. Isang matandang lalaki ang nakahiga roon, nakatitig sa kanya ng may galit. Nanginginig ang kanyang mga labi ngunit walang salitang lumabas. Tinapik ng binata ang kamay ng lalaki nang nakangiti, Guro, kalma lang po kayo, nauna nang umalis ang kaibigan ninyo at hinihintay na kayo. Kapag dumating na ang returning Dragon Palm, pagsasamahin ko kayong dalawang matandang magkaibigan. Namumula ang mga mata ng matanda sa narinig, parang gusto siyang kainin ng buhay. Sa kabila ng patuloy na panginginig, wala na siyang ibang nagawa. Bilang tugon, umalangaw-ngaw sa buong kuweba ang mabangis at mabagsik na tawa ng binata. Ang Rockland City ang pinakamalaking lungsod sa loob ng 100 milya at 10 araw na paglalakbay mula sa angkan ng Larsen. Dahil sa takot sa ibang mga tulisan na humahabol sa kanila, bumilis sina Ethan at ang iba pa at narating ito sa loob ng 5 araw. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng ingay ng lungsod habang nagdulot din ng kaunting ginhawa. Tila nawala ang lahat ng tensyong naipon nitong mga nakaraang araw. Ngayong nasa piling na niya ang ibang tao, ang pilit na mukha ni Andrea ay sa wakas ay nagpakita ng isang ngiti. Dexter, tingnan mo yan. Hinailan niya ang kamay niya at itinuro ang isang juggling stall. Natuwa si Kapitan Peyton nang malaman niyang hindi nasira ng pagbagsak ng angkan ng batang binibini ang kanyang kalooban, kapatid na Ethan, natatandaan kung hindi ka pumunta sa Rockland City. Tumango lang si Ethan. Natigilan si Kapitan Peyton doon. Sikat ang Rockland City sa mga lugar na ito. Naalala niya ang huling beses na pumunta siya rito at sa sobrang tuwa ay hindi siya nakatulog ng 3 gabi. Bakit hindi man lang nagpatinag ang isang batang lumaki sa sariling bayan na hindi nakakita ng maunlad na lungsod? Siyempre, paano niya nalaman? Sa paningin ni Ethan, ang lugar na ito ay walang pinagkaiba sa isang nayon. Matandang pang, malayo ba rito ang angkan ng Collins?
Ang pagbabahagi ng mga paghihirap ang naglapit sa kanila at nagsimula pa silang magtawagan sa isa't isa ng magkapatid. Nagsalita si Andrea bago pa man makapagsalita si Kapitan Peyton, hindi natin kailangang magmadali. Kailangan muna naming bumisita ni Dexter, pagkatapos ay bibisitahin ko kayo. Manatili muna kayo sa isang taberna. Nakakainis. Nakasimangot na sabi ni Ethan. May mapait na ngiti, nagkibit balikat lang si Kapitan Peyton, hindi ko mapigilan. Wala nang nagmamadali sa atin ngayon. Kung pupunta tayo roon ngayon, pagtatawanan nila tayo dahil sa hindi pagpapakita ng kagandahang asal. Sige, mauna ka na. Napansin ito ni Ethan, pero tumango siya. Hanggat ligtas ang magkapatid at nakamit na niya ang kanyang kalayaan, hindi naman makakasama ang paghihintay pa ng kaunti. Pagkatapos ng 5 araw na katahimikan, may isang taong hindi napigilan ang sarili at nagsimulang magsalita. Humph, mabahong alipin. Nasasakupan ng kapatid ko ang Rockland City. Teka lang, tingnan mo kung paano kita haharapin. Pinag-cruise ni Dexter ang kanyang mga braso at ibinuka ang kanyang mga butas ng ilong na naging ang dating walang pakundangang batang Panginoon mula noon. Bam! Hindi niya ito nasiyahan dahil sinipa siya ni Ethan ng malakas sa likuran. Lumipad siya ng 1 metro at bumagsak sa kanyang mukha. Hindi mo na kailangang maghintay, ayusin na natin ito ngayon. Nagmadaling tinulungan ni Andrea ang kanyang kapatid at tinitigan si Ethan, bakit mo ba laging sinisiraan ang isang bata? Kapatid mo ang kailangang paluan. Tiningnan siya ni Ethan saka kumaway, umalis ka na. Pagkatapos mong umayos, kung titingnan mo pa rin ako ng may sama ng loob, hindi ako magdadalawang isip na iwan ka. Sumanghel si Andrea at umalis habang niyayakap ang kanyang kapatid. Inihilig ni Dexter ang ulo sa balikat nito, namumula ang mukha na parang nasasakal pero hindi naglakas loob na sumilip. Kahit ang isang batang tulad niya ay nauunawaan na ang magkapatid ay walang kapangyarihan sa kagubatan at nagdusa sa kamay ng kasuklam-suklam at masamang aliping iyon. Ngunit ngayong nasa Rockland City na sila, ang lupain ng kanyang kapatid, tila wala ng gaanong pinagkaiba. Bakit ako nabubugbog na naman ng moldit ang aliping iyon? Hindi ba natatakot ang aliping ito kahit sa langit at lupa? Hindi pa nakakita si Dexter ng katulad niya sa angkan ng mga Lawson. Gulat na pinagmasdan ni Kapitan Peyton ang pangyayaring ito, habang halos manlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya alam na si Ethan ay ganoon kamatapang at kawalang galang na binugbog niya ang batang Panginoon sa harap mismo ng batang binibini. Ngunit hindi ito nagreklamo o gumanti. Pinuna ng batang binibini ang kanyang kapatid, kahit kailan ay hindi naging malupit dito. Ngunit ni hindi man lang siya pinansin ni Ethan, niyuyurakan niya ang batang Panginoon ng may kakaibang husay at kawalang galang. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit tiningnan ng batang Panginoon si Ethan na parang daga na nakatingin sa pusa. Pinunasan ng pawis sa noo ni Kapitan Peyton at sinabi, kapatid na Ethan, ang batang Panginoon ang inyong Panginoon. Kung hindi dahil sa paggalang sa batang binibini, gawin mo ito bilang paggalang sa kanyang asawa. Paano mo siya nagawang sip-ain? Tumawa si Ethan at saka nagkibit balikat. Walang sino man ang maituturing na Panginoon sa paningin niya. Ginawa niya ang lahat para alisin ang demonyong may puso. 12. Hindi sila babalik ng ilang panahon. Maglakad-lakad tayo sa lungsod. Tumalikod si Ethan at naglakad palayo. Alam ni Kapitan Peyton na hindi niya ito pinansin kaya bumaantong hininga siya habang sumusunod. Hindi nagtagal ay nasa palengke na sila. Dito ipinagbibili ng mga tiwaling magsasaka ang kanilang mga paninda, upang makipagpalitan ng mga gamit o iba pang materyales sa pagsasaka. Dahil sa karanasan ni Ethan, dapat ay makakahanap siya ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Maraming pwesto ang binisita ng dalawa, at maraming beses, gustong ilagay ni Kapitan Peyton ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, ngunit nang makita niyang naglalakad palayo si Ethan na may matamlay na tingin, sinundan niya rin ito. Marahil ay hindi niya alam, ngunit ang punong kapitan ng bantay ay napilitang sumunod kay Ethan sa bawat hakbang. Ay, kailan pa napuno ng mga kayamanang hindi napapansin ang mundo? Tara na. Hinalughog ni Ethan ang palengke pero walang nakakuha ng atensyon niya. Noon niya narinig ang isang kaluskos.
Pumunta siya sa may-ari ng pwesto at sa isang babaeng namumula ang mukha na mainit na nag-aaway. Pinangunahan niya si Kapitan Peyton sa gitna ng karamihan at nakita ang hitsura ng dalaga. Nakasuot ito ng puting damit, may makikinang na kilay na parang gasuklay na buwan at mukhang kalmado at maamo. Kahit na sinisigawan, hindi nawala ang kanyang ngiti na parang hindi siya nagalit. Nagtiyaga siya sa kabila ng pagtutol. Pekeng itim na jade na ito. Paano ito naging peke? Ito ang pinakadalisay na itim na jade na kahit iwan sa araw ng isang araw ay malamig pa rin sa pakiramdam. Kung isusuot bilang palawit, mas mapapadali ang paglilinang. Walang tigil ang pagdura ng lalaki dahil sa kadalisayan nito, binibining bata, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Umiling siya, ngunit hindi nawala ang kanyang ngiti, wala akong masyadong alam tungkol sa Black Jade, pero nakakita na ako ng isa kaya masasabi kong peke ito. Hahaha, nakita mo na yan minsan tapos ang lakas ng loob mong sabihing peke ito. Narinig niyo ba lahat? Nagkaroon na ba ng ganitong kakatwang sitwasyon sa mundo? Meron na, at alam kong tama ako. Kung pag-uusapan natin ang presyo, ang pinakamasamang itim na jade ay nagkakahalaga ng 10 spirit stones habang ang pinakamaganda ay 100. Pero ang sa iyo ay 3 spirit stones lang. Umalis ka na rito. Tama na ang kalokohan mo, anak. Huwag mong sirain ang negosyo ko. Paano mo nalaman ang halaga nito? Ngumiti ang dalaga habang nakatitig sa lalaki. Nakaramdam siya ng nag-aalab na galit sa loob niya, ngunit wala siyang mailabas na kahit ano. Gaya nga ng kasabihan, hindi mo matatakasan ang isang taong nakangiti lang. Paulit-ulit na itinatanggi ng dalaga ang presyo ng itim na jade nang walang matibay na dahilan. Kung ibang tao lang iyon, sasampalin na sana niya ang mga ito nang walang hiya. Ngunit ang ngiti nito ay nag-iwan sa kanya ng kawalan ng lakas para iangat man lang ang kamay. Tunay ngang peke ang itim na jade na iyan. Umalangaw-ngaw ang boses ng isang lalaki at nakita ng mga tao si Ethan na nakatingin sa babae habang nakangiti, totoo ang mga mata ng binata, pero hindi maipaliwanag kung saan ang mali. Gaya ng alam ng lahat, ang realidad ay usapin ng persepsyon. Ang totoo ay maaaring peke at ang peke ay maaaring totoo. Nagulat ang dalaga ngunit tumango rin ito habang sinusuri siya. Humarap si Ethan sa mga tao, lahat, pwede bang maghanda ng ilang bagay? Sulfur, clover. Inisa-isa niya ang ilan sa mga pinakakaraniwang bagay, at may ilang tao na nakabili na ng mga ito. Sa harap ng lahat, inihagis ni Ethan ang mga ito sa tubig, hinalo, at sinabi sa may-ari ng pwesto, pakilagay ang itim na jade sa loob. Humph! Hinuhugasan mo lang naman sentimo, yan. Tiwala rin siya, kahit na inilagay niya ito sa loob. Ngunit nang pumasok ito, ang tubig ay nagsimulang bumula at maging pula. Naglabas pa ito ng kaunting enerhiya ng dugo. Paano nangyari iyon? Nabigla ang may-ari ng pwesto. Nanlaki rin ang mga mata ng dalaga habang nakamasid, at nagtataka. Hahaha, hindi mo na kailangang magulat. Ang itim na jade na ito ay imitasyon lamang na magpapakita ng tunay nitong kulay kapag nailagay na sa tubig. Kinuha ni Ethan ang itim na jade at ibinigay sa may-ari, ngayon alam mo na tama ang babaeng ito. Nagsinungaling sa akin ang walang hiyang iyon. Ibinente niya ito sa akin kapalit ng 20 spirit stones. Nagngalit ang ngipin ng may-ari ng pwesto. Ang itim na jade na ito ay katumbas lamang ng 3 spirit stones. Ipinahayag ng batang babae ang kanyang pagtatasa at saka ngumiti kay Ethan, maganda ang mga mata ni Mr. Alam kong peke iyon, pero hindi ko matukoy ang pagkakaiba. Nagpapasalamat ako kay Mr. sa kanyang pakikialam. Wala lang yun. Nakita ko na rin ito minsan, nakangiting sabi ni Ethan. Binibining binibini, hindi mo ba bibilhin? 3 bato na lang yun ngayon. Hindi na kailangan. Gusto ko lang ipaalam sa iba ang totoong presyo ng bato. Humagalpak siya ng tawa at umalis. Nang makita ang kanyang figure na unti-unting nawawala sa gitna ng karamihan, bumantong hininga si Kapitan Peyton sa tabi ni Ethan, kakaiba talaga ang babaeng to. Sa kabilang banda, nakahinga ng maluwag si Ethan habang bumubulong, matalas at mapang-uyam ang mga mata ng babaeng iyon. Mabuti na lang at wala pa siyang karanasan, kung hindi ay kinuha niya ang kayamanan ng walang pag-aalinlangan.
Pagkatapos ay lumingon siya sa itim na jade, ang mga matang nagniningning sa pananabik. Pero bumantong hininga ang may-ari ng pwesto habang iniimpake ang kanyang mga gamit, handa nang umuwi. 13. Hindi ko kailanman inakalang magkakamali ako. Bitbit ng may-ari ng pwesto ang kanyang bag habang naglalakad sa isang liblib na eskinita. Hindi siya nagsalita, bumantong hininga lang habang naglalakad. Pero may narinig akong boses mula sa likuran, may-ari, sandali lang po. Natigilan siya at tumingin nang makita si Ethan na naglalakad palapit. Ikaw yung kanina. Nakilala niya si Ethan. Siya ang nagpakita sa lahat na peke ang itim niyang jade. May kailangan ka ba? Hahaha, may-ari, gusto ko ang itim na jade mo at magbabayad ako ng 10 spirit stones para dyan. Tumawa si Ethan habang sinulyapan ang bag ng lalaki. Pagkatapos ng ilang bulong-bulungan, tumingin ng kakaiba ang may-ari kay Ethan, Mister, alam mo naman na peke ang batong ito, kaya bakit ka magbabayad ng 10 spirit stones? Sabi ng babae, 3 daw ang halaga nito. Umiling si Ethan at idinagdag, kahit peke ito, maaari pa rin itong magkunwaring tunay. Baka maibenta ko ito bilang isang black jade. Ah, naiintindihan ko. Gusto mong lokohin ang iba para bilhin ito. Tumango ang may-ari bilang pag-unawa sa katumingin sa paligid, dahil ganito na ang sitwasyon, iba na ang mga bagay ngayon, mas mahalaga pa ito kaysa sa 10 spirit stones lang. Magkano ang gusto mo kung ganoon? Kunot noong tumingin si Ethan na may balak na pumatay. Kahit 50. Ipinakita ng may-ari ang sarili niyang pagiging palihim, kung hindi, hahanap na lang ako ng sarili kong target at ibebenta ko ito sa halagang 100. Dahil sa paalala ni Ethan, napagtanto ng may-ari kung gaano kabihira ang mga taong nakakapag-iba ng tunay at peking itim na jade. Kaya niyang ibenta ang peking jade at kumita ng malaki. Bibili ka ba, o kailangan ko na bang maghanap sa iba? Nang makita ang ekspresyon ni Ethan, alam ng may-ari na wala siyang gaanong spirit stones. Pero ayos lang dahil kaya niya itong ibenta at manloko ng isa pa. Umalis na siya. Teka. Sa sandaling gawin niya ang unang hakbang, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat na parang kuko na bakal, na nagdulot ng sigaw ng sakit mula sa may-ari. May-ari, huwag kang masyadong sakam, babala ni Ethan. Humph, paano kung akin nga? Akin ang itim na jade at ibebenta ko ito sa kahit anong presyo na gusto ko. Nabasag ang kanyang boses nang pumasok sa kanyang katawan ang isang itim na yuan chi. Matapos umitim ang kanyang katawan, isang simoy ng hangin ang nagkalat ng kanyang alikabok. Habang binubuga ang kanyang hininga, naramdaman ni Ethan na medyo lumaki ang kanyang yuan chi. Isa siyang eksperto sa first layer chi condensation. Hindi nakatulong ang may-ari ng 7th layer foundation establishment sa pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan. Gusto lang niyang makipagkalakalan, ngunit kinailangang maging malupit ang may-ari at pilitin ang kanyang kamay. Kinuha ni Ethan ang itim na jade at bumalik sa tavern. Hindi siya adik sa pagpatay, ngunit ang ilang mga tao ay adik sa panliligaw ng kamatayan. Nakipagkita si Ethan kay Kapitan Peyton sa taberna at inihagis sa kanya ang isang supot, matandang pang, ito. Hindi naintindihan ni Kapitan Peyton, ha? Nandito lahat ang 10 spirit stones. Hindi mo ba binili? Iniwan ni Ethan si Kapitan Peyton sa tavern matapos humiram ng 10 spirit stone, at sinabing may nakita siyang nakapukaw ng kanyang atensyon. Ngunit ang mga spirit stone na iyon ay naiwan sa bag, hindi nagalaw. Nako, ang bait naman ng matandang iyon kaya ibinigay niya sa akin. Umiwas si Ethan. At saka, matandang pang, bantayan mo ang pinto ko at huwag mong papasukin ang kahit sino. Pagkatapos noon, isinara niya ang pinto ng kanyang silid. Nagtaka si Kapitan Peyton, ngunit dahil para na silang magkapatid ngayon, tinulungan niya ito. Kaya naman, umupo siya sa harap ng pinto ni Ethan bilang isang bantay. Malinaw kay Ethan ang nangyari sa labas ng kanyang pintuan at tumango, natuwa. Mapalad siyang nakahanap ng isang lalaking tapat sa kanya. Sunod, inilapag niya ang itim na jade sa mesa at inilabas ang kanyang madilim na yuan chi. Bam! Bam! Nabasag at nahulog ang panlabas na bahagi ng bato, na naglantad ng isang pulang dugong liwanag. Hindi na ito isang itim na jade kundi isang duguan.
Bukod pa rito, nagbigay ito ng impresyon ng isang puso habang ito ay paulit-ulit na kumikislap na parang tibok ng puso. Alam ko na, ang espiritu ng dugo iyon. Napalunok si Ethan, pilit na pinipigilan ang halatang tuwa sa boses niya. Ang blood spirit ay nagmumula sa kahit anong bato. Ang tanging kailangan lang nito para mabuo ay ang maligo sa dugo ng milyon-milyong tao, sumisipsip sa diwa ng araw at buwan sa loob ng libu-libong taon, at magkakaroon ito ng anyo. Ito ay isang kayamanan ng isang demonyong tagapagsaka, ang pinakabihirang kayamanan. Gagamitin ng isang cultivator ang blood spirit upang bumuo ng isang blood infant. Sa labanan, maaari niyang ipadala ang blood infant upang sipsipin ang blood essence ng kalaban at pagkatapos ay patayin ito. At ang blood infant ay maaaring lumaki kasama ng cultivator. Kapag lumakas ng sapat si Ethan, kahit ang isang emperor ay hindi maglalakas loob na pakialaman ito. Ayon sa 9 Serenity's Secret Records, may isang sinaunang eksperto sa demonic cultivator, si Patriarch Blood Demon, na nagsanay sa blood infant hanggang sa saint stage. Kahit ang sinaunang 10 emperador ay ayaw siyang gawing kaaway. Pakiramdam ni Patriarch Blood Demon ay wala siyang talo kaya hinamon niya ang 9 Serenity's Emperor para sa titulong pinakamalakas na demonic cultivator. Matagal ang labanan, kung saan malubhang nasugatan ang 9 Serenity's Emperor sa huli. Halos hindi niya natalo ang Patriarch Blood Demon sa kalahating galaw. Gayunpaman, nakuha ng 9 Serenity's Emperor ang sekretong pamamaraan ni Patriarch Blood Demon para palakihin ang Blood Infant, pinagbuti ito, at idinagdag sa Demon Transformation Art. Gusto rin sana ng 9 Serenity's Emperor na sanayin ang Blood Infant, ngunit hindi ito nagkaroon ng pagkakataon. Hindi niya kailanman inakala, Ethan, ang Demonic Emperor, na magkakaroon siya ng ganito kalaking swerte pagkatapos niya muling mabuhay para sanayin ang Blood Infant. Kung meron lang sana siya nito noong nakaraang buhay niya, wala sana'y naging saysay ang isang santo. Dahil sa kaisipang iyon, sabik na sana siyang hiwain ang kanyang palso at ibuhos ang kanyang dugo sa blood jade. 14. Plop. Plop. Tulad ng paghinga ng isang sanggol, bawat patak ng dugo ay dumidampi sa bato at naglalaho sa susunod na sandali. Nagsimulang tumibok ang bato at ang pakiramdam ay lalong lumalakas sa bawat patak ng dugo. Ngumiti ng mapangasar si Ethan at mas lalong nagbuga ng dugo para sa Jade. Kung gusto niyang pinuhin ang Blood Infant, kailangan niya itong paligan ng kanyang dugo hanggang sa may sabay ng Blood Spirit ang kanilang paghinga at tibok ng puso. Lumipas ang mga segundo habang unti-unting lumiliit ang dugo ni Ethan, ngunit hindi nabusog ang Blood Spirit, nilalamon ang lahat ng ibinigay niya. Dinilaan ni Ethan ang kanyang tuyong mga labi, lalong namumutla habang naguguluhan ang kanyang isipan. Alam niyang napakarami na niyang nawalang dugo, ngunit sumobra na siya ngayon. Iisa lang ang pagkakataon para pinuhin ang Blood Infant. Kung titigil siya, para na rin siyang nagtatapon ng bata. Iisipin nitong pinabayaan na ito ni Ethan at hindi na siya kailanman sasang-ayunan. Ito ang dahilan kung bakit wala nang balikan ng simulan ni Ethan ang proseso. Pagkalipas ng isang oras, naramdaman ni Ethan ang pag-ikot ng mundo. Kung ipagpapatuloy niya ito, ilalagay nito sa panganib ang kanyang buhay. Kung magtatapos ang kanyang buhay, mawawala ng kahulugan ang Blood Spirit. Habang isinasaalang-alang niya ang pagtigil sa proseso, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Natigilan si Ethan, at saka tuwang-tuwa. Ang kanyang isipan at ang Blood Spirit ay magkaugnay na ngayon. Hinawakan niya ang Bloodstone at inactivate ang Demon Transformation Art. Binalot ng Black Yuan Chi ang bato at lumabas ang mga hibla ng dugo papunta kay Ethan. Sa wakas, ang batong dugo ay nabasag kasabay ng isang malakas na tunog at isang pulang liwanag ang sumilay sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa si Ethan at nakita ang pulang sanggol na kasing laki ng palad na nakahiga sa kanyang dantian. Nang maramdaman ng sanggol ang pagmulat ng kanyang mga mata, iminulat niya ang kanyang mga mata at saka natulog. Ay ito ang Blood Infant. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkatulala, napatalon siya sa tuwa. Hindi niya inakalang magiging ganito kadali ang pagpino sa Blood Infant. Kahit nagtagumpay siya, masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya. Nang tumayo siya, nanlambot ang kanyang mga binti at lumapat sa lupa. Ngunit kahit iyon ay hindi pa rin maalis ang ngiti sa kanyang mukha.
Ngayong mayroon akong Blood Infant, ang susunod na hakbang ay ang pag-aralan ng isang martial art. Si Blood Palm, isang mid-ranked martial art. Ang palad ay magdudulot ng pinsala sa dugo ng isang tao at babaligtarin ang daloy nito. Dahil sa pagkakaroon din ng Blood Infant, ito ay naging sapat na mabangis para makapinsala pa sa asensya ng dugo ng isang tao. Kahit na isa lamang itong mid-mortal rank, ang kapangyarihan nito ay kasing lakas ng isang high mortal rank martial art. Maaari pa nga nitong malampasan ito. 10 araw ang lumipas. Bumukas ang pinto kasabay ng isang langit-ngit at lumabas si Ethan na nakangiti. Tumayo si Kapitan Peyton at kinuskos ang kanyang mga mata. Bakit ang tagal mo? May pinaponte na ang Collins Manor. Nang makita ang pagod at patay na si Matandang Pang, ngumiti si Ethan, Matandang Pang, salamat sa iyong pagsusumikap. Ay, anong mahirap na trabaho ang ginagawa ng magkapatid. Pero hindi natin maaaring hayaang maghintay ng matagal ang Batang Binibini at Batang Panginoon. Hindi ka ba nagtataka kung ano ang ginagawa ko nitong nakaraang 10 araw? Bahala ka dyan. Sasabihin mo sa akin kung kailan mo gusto. Kumaway si Kapitan Peyton nang walang pakialam, at dali-daling hinayla si Ethan papunta sa Collins Manor. Naantig si Ethan nang makita ang masungit na lalaking ito. Kahit hindi pa sila magkakilala ng matagal, lubos ang tiwala ni Matandang Pang sa kanya. Hindi ito nangyari sa buong buhay niya bilang demonic emperor. Nakarating sila makalipas ang 1 oras sa harap ng isang Mar-Ingel na gate na may karatula na nakasulat sa mga gininto ang letra, ang Collins Manor. Papasok na sana sila nang bigla silang hinarang ng mga gwardya. Tumigil ka. Sino ka para manggahas na pumasok sa Collins Manor? Hinawakan ni Kapitan Peyton ang kanyang kamay, hahaha, ako ang kapitan ng bantay ng angkan ng Larsen, si Peyton, at ito ang kaitiwala ng angkan ng Larsen, si Ethan. Ang aking Batang Binibini at Batang Panginoon ay mga panauhin sa inyong tahanan. Nagulat si Ethan. Kailan pa siya naging kaitiwala ng angkan ng Larsen? Alam ni Peyton Pale ang iniisip nito at bumulong, 8 araw na ang nakalipas, dumating ang mga tauhan ng angkan ng Collins para sabihing ikaw ang kaitiwala ng angkan ng Larsen. Tiyak na ginawa iyon ng Batang Binibini. Binabati kita, kapatid na Kindstone, hihihi. Umiling si Ethan dahil sa kawalan ng magawa, at ngumiti ng mapait. Ayaw niyang maging kaitiwala, kundi ipagkatiwala ang kaligtasan ng magkakapatid sa angkan ng Collins at palayain ang sarili mula sa demonyong may puso. Paano naging kaitiwala ng isang maliit na angkan ang dakilang demonyong emperador? Ngunit kung paano niya minamaliit ang angkan ng Larsen, gayon din ang minamaliit ng mga gwardya ng Collins Manor. Sumulyap ng may paghamak ang 2 gwardya, may 2 pang dumating para mandaya sa isang libreng kainan. Hoy, anong sabi mo? Nagalit si Kapitan Peyton at gusto sanang makipagtalo, ngunit pinigilan siya ni Ethan. Naglakad sila papasok. Hindi naintindihan ni Kapitan Peyton, bakit mo ako pinigilan? Seryoso lang ang ekspresyon ni Ethan. Ang ugali ng 2 servidor na ito ay refleksyon ng kanilang mga Panginoon. Walang magandang maidudulot ang pakikipag-usap sa kanila. Kailangan nilang hanapin si Andrea at intindihin ang nangyayari. Maaaring hindi magandang lugar ang Collins Manor para pagkatiwalaan siya. Matapos ang ilang pagtatanong, nakarating sila sa bahay ng magkapatid. Nang makita ang kawawang lugar na kanilang tinitirhan, mas mababa pa kaysa sa mga silid ng taberna, isinumpa ni Kapitan Peyton, bakit ganito ang trato ng angkan ng Collins sa Batang Binibini at Batang Panginoon? Mas mababa pa sila sa pagiging panauhin. Hindi lang yan, hindi rin naman nila sila itinuturing na tao. Nakaramdam ng galit si Ethan. Kung hindi man dahil sa kawalan ng katarungan ng magkapatid, kundi dahil sa pag-aaksaya ng kanyang oras at lakas. Tere na pumasok na tayo. Sumugod si Ethan sa tabi ni Kapitan Peyton na nagmamadaling buksan ang pinto. Sa loob, nakita nila si Dexter na nakaupo sa kama na nalulungkot, wala sa kanyang karaniwang sigla. Bastos ang lugar, sirang upuan at sirang mesa lang ang naroon. Naluha si Kapitan Peyton, binibining Panginoon, huwag kang malungkot. Bata, nasaan ang kapatid mo? Prangka at walang pakikiramay si Ethan. Tila ang pagkabog ni Ethan ay naglagay ng anino sa kanyang puso.
Nanginig ang walang buhay na si Dexter at nagising. Nauutol na sabi ni Dexter sa galit na si Ethan, hinanap siya ng kapatid ko. Dito, batang Panginoong Collins, para tumulong sa muling pagtatayo ng Cloud Manor. Ang paghingi ng tulong sa sitwasyong ito ay paghingi ng kahihiyan. Hanapin natin ang kapatid mo. Hinailan ni Ethan si Dexter pababa ng kama, ang kanyang ugali ay lalong sumama kaysa dati. Natatarante si Kapitan Peyton, gusto niyang pigilan si Ethan sa pagiging bastos sa kanyang Panginoon. Ngunit tila napigilan siya ng kanyang kalooban, at nawala ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Kaya naman, nanginginig sa takot si Dexter habang pinamumunuan sila. Lumapit si Kapitan Peyton sa kanila, habang iniisip. Sa mga gusto po mag-sponsor, kung gusto lang po talaga. May GCash account po tayo sa mismong profile natin. Salamat sa inyong suporta. Abangan.